Ang mga gulong ng jeep na humahagibis sa ilalim ng Quiapo flyover ay tila metronomeng kumakaltak bawat umaga, isang tunog na matagal nang naging alarm clock ni Rosel. 22 taon pa lang siya, ngunit 8 na roon ang inilaan niya sa pagtulog sa lumang karton, paulit-ulit na ginugupitan ng bagong anyo tuwing nababasa ng ambon o natatalsikan ng mantika mula sa mga karinderya. Kapag naghihilom ang langit sa kulay abong liwanag ng madaling araw, bumabangon siya, tinutuping parang telang seda ang pinaglumaan niyang kumot, at inaayos ang maliit na plastik na kahon ng mga gamit. 3 nail file, 2 kulay ng Tutex, 1 bote ng tuyong aceton, at 2 buhaghag na brush. Sa kahong iyon nakasalansan ang pag-asa niyang makauwi balang araw. May mga taong nagdaraan at iniiwas ang tingin, baka raw mahawa sa amoy kalsada. Pero kapag narinig nila ang magalang niyang, "Kuya, ate, gusto niyo po bang magpalinis ng kuko? Pwede po kahit 50 lang?" Bahagyang lumalambot ang mga mukha. Hindi naman siya nagnanakaw at hindi siya namimilit. Batang babae lang na may maamong ngiti at maitim na buhok na nakapusod, handang magtiyaga. Sa tuwing may tatanggi, marahan niyang ipupunas sa maong ang sariling mga daliri na waring kinakamadung masaktan. At pagkatapos ay gagalaw uli sa susunod na kanto. Pilit na pinapawi ang kaba ng sikmura sa pamamagitan ng pagtutupi ng kamaho. Sa isang umagang maalinsangan, bumungad si Boyet, ang masugid na barker ng jeep sa Querido, bitbit ang basag na helmet ng motorsiklo. "Sels, pahingingang gupit?" Piro niya, pinapakintab ang helmet sa dingding ng poste. Napangiti si Rosel kahit sa pagod. "Magaling ako sa kuko, Boyet, hindi sa buhok." "Ikaw talaga." "Wala eh, para lang may excuse akong makita kang tumatawa," sagot ni Boyet na may patak ng lambing ang boses. Tinampal niya ang bulsa at iniabot ang 20 pesos. "Yan na lang kaya kong ibayad. Palinis mo na lang yung hinlalaki ko. Daming libag." 20? Kaya na yan. Aniya, sabay tahip ng basahan sa maliit na monoblock na upuan para may maupuan ang lalaki. Umilig si Boyet, pinagmamasdan ang mga matang mapangarap ni Rosel, habang iniikutan ng dalaga ang kuko ng nail file. Hindi niya alam na halos hindi maramdaman ng dalaga ang kislap ng pag-ibig. Kung tutuusin, mas matimbang pa rin sa dibdib niya ang 2 pangalan. Si Jessa, 15 anyos na ngayon nasa Mother Ignacia Orphanage, at si Boji, 12 anyos na palaging nangumulit sa kanya kapag linggo ng dalaw. Sila ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng umibig sa ngayon. Mahigpit ang hawak ng responsibilidad sa kanyang puso. "Sel, balita ko may nangharang sa'yo kagabi?" tanong ni Boyet. Inilalagay ang helmet sa tuhod. "Oo, 2 lasing. Pinasasing kwenta ko lang daw ako." Mahinahong sagot niya, pilit itinatago ang bahid ng takot. "Pero ayos lang, nakaladkad ko sila sa ilaw ng barangay tanod, napahiya. Di bali nan masaktan ako. Wag lam yung mga batang naglalakad sa gabi." Hindi linggid sa mga kalye na kapag may umiiyak na musmos, mapakalmot ang taksil na kamag-anak o 15 anyos na dinukot ang pag-iipon. Si Rosel ang unang sumisigaw ng, "Hoy, bata yan!" Kahit maarawan ng hawak na bote, umaamba pa rin siya. Dahil sa tatag na iyon, tinawag siyang ate sugal ng ilang batang hamog, hindi dahil sa pagsusugal, kundi sa panganib na palagi niyang tinataya para sa iba. Pagpatak ng hapon, dumiretso siya sa Plaza Miranda, dala ang maliit na upuan. Dito maraming kustomer na abala sa pamamalengke. Habang hinihintay ang susunod na magpapalinis, isa-isang sumagi sa isip niya ang nakalipas. Nung 14 siya, may palabuntong hingang anunsiyo sa radyo. Naubos ang puhunan, Zaragoza Holdings bagsak, libu-libong empleyado tatanggalin. Doon nag-ugat ang pagkalugi ng kumpanya ng ama niya na subcontractor. Sa loob ng 4 na buwan, natuklasan niyang pwedeng bumagsak ang isang tahanan tulad ng bahay na binubuwag ng wrecking ball. Una, kinain ng utang ang savings. Sunod, isinangla ang tricycle. Panghuli, naglaho ang kwartong may pangalang Rosel sa pinto. Pinaalis sila ng landlord. Noong gabing iyon, ibinaon niya sa tuklap ng kalsada ang mga luha at nangakong hindi hahayaang magutom ang mga kapatid kahit pa siya mismo'y kumakalam.
Minsan sa dilim ng gabi, habang nakahilig sa kartong higaan, kinakausap niyang parang tulog na bituin ang sarili. Bukas, Sel, sisikapin mong makapag-ipon kahit 10 piso. Sa 1 taon, magagamit mo yang pamasahe papuntang ampunan. Bibili ka ng pansit para kay Jessa. Bibili ng laro ang kotse para kay Boji. Ngayong 22 anyos na siya, hindi pa man niya na ibabalik ang mga kapatid sa piling. Ngunit nakakapaghapid na siya ng mahahalagang bayad, matrikula, bagong sapatos, at minsan palang simpleng cake tuwing kaarawan. Hindi iyon marangya, pero sapat para sabihin, ate, nariyan lang. Isang Sabado ng gabi. Pauwi siya sa ilalim ng flyover nang madaanan ang grupo ng 4 na binatilyo. Kinakantyawan ang 2 batang babae na nagbebenta ng sampagita. Sige na, kiss lang kapalit ng 50, hiyaw ng isa. Hawak ang strap ng backpack. Napalingon si Rosel, kumakabog ang dibdib. Kahit nanginginig ang tuhod, lumapit siya tiningnan sa mata ang pinakamatangkad. Kung gusto niyong pumastos, 20 sampagita po, hindi halik. Matapang niyang sabi. E di 10 na lang, kasama ka. Tugon ng binatilyo, sabay hakbang palapit. Nilabas ni Rosel ang nail file at itinayo ang sarili. Nilingon ang batang babae at bumulong. Takbo sa ilaw, bilis. Sa saglit na iyon, parang namanhid ang kaniang balikat. Ngunit hindi siya umatras. Subukan mo, habilin niya. Mahigpit ang pagkakatayo. Tulala ang mga binatilyo, napatakot sa determinasyon ng dalaga. Isang tanod ang lumabas mula sa poste ng traffic light. Sakto sa pagtigil ng jeep. Umusad ang oras at naglakad palayo ang 3 binatilyo. Naiwan ang pinakamatanda na pulang-pula ang tainga. Sa dulo, walang nasaktan, pero nanginginig pa rin si Rosel habang hinihigpitan ng hawak sa kahon ng manicure. Pagdating sa lungga niya sa ilalim ng tulay, sinalubong si Rosel ng 2 batang lalaking kasing edad ng sina Basti at Onoy, na nagtatawag tuwing may libreng lugaw mula sa soup kitchen. Ate Sels, may libreng lugaw, tara, ngumiti siya. Binilang ang natirang barya, 2 piso 3 sentimos. Mauna na kayo, aniya. Pero sinabayan siya ng 2. Hindi pwedeng mawala ka, giit ni Basti. Ikaw bantay namin sa pila. Sa liwanag ng poste, nakitang may hiwa ang kanyang daliri sa pagkakapigil sa nail file kanina. Marahang hinalikan ni Basti ang sugat, gayang nakikita niyang gawin ng mga ina. Napangiti si Rosel, naalala si Boji na may kaparehong kilos. Lumipas ang gabi sa simpleng lugawan at kantyawan sa tabing riles. Tila panandali ang nawala ang digat ng mundo. Ngunit bago siya matulog, inilabas niya ang maliit na notebook na halos ubod na ng manipis sa kapupunit ng pahina para pambalot ng candy. Isinulat niya, Target, 3,500 tuition ni Jessa sa June. Sa ibaba, gumuhit siya ng maliit na bituin at sa tabi nito isang kahon na walang laman. Upuan daw niya iyon balang araw sa isang sariling pwesto sa palengke. Good night, Ma. Mahinang usal niya sa hangin. Naniniwalang naririnig siya ng patay na ina kahit walang rebulto o kabaong. Nang pumikit siya, narinig niya uli ang kalansing ng jeep. Ang ibong uwak sa tulay, ang hagikikan ng 2 batang lugaw. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog siyang may marahang ngiti. Hindi dahil may tumulong, kundi dahil alam niyang kahit gahibla, patuloy siyang tumutulong sa iba habang isinusulong ang munting pangarap, makaipon ng sapat para muling mabuo ang pamilyang minsang gumuho. Copy ends here sa taas na palapag ng Zaragoza Tower sa Bonifacio Global City. Kitang-kita mula sa floor-to-ceiling window ang makulay na ilaw ng syudad, parang isang bahagharing ibinalot sa konkreto. Pero sa loob ng opisina ni Don Rafael Zaragoza, tanging malabong refleksyon ng sariling mukha ang nakikita niya. 46 na taong gulang pa lang siya, pero maputi na ang 2 guhit sa magkabilang paligid ng tainga, para bang pininturahan ng panahon. Nakaayos ang mamahaling itim na trahe, pero nakabukas ng bahagya ang kuwelyo at walang kurbata. Hingal na hingal pa rin mula sa mahabang araw ng mga numero, kontrata at walang katapusang pagpupulong. Sa mesa nakahanay ang mga framed photo. Ang kaisa-isang litratong kasama niya ang yumaong asawang si Margarita.
Prom night nila iyon sa probinsiya. Nakangiti si Margarita habang nakaakbay siya sa balikat at bakas sa kanyang mga mata ang pag-ibig na wala ng kapantay sa yaman. Sa tabi, isa pang larawan. Sinisilid ni Margarita ang kamay niya sa tiyan, 4 na buwan ng buntis noon. Saka isang framed newspaper clipping. Accident on NLX claims to real estate heir's wife dead, unborn child lost. 3 taon na mula nang rumagasa ang truck na iyon sa kotse nilang mag-asawa. Siya ang nagmaneho, siya rin ang nakaligtas. Simula noon, nagising siyang may bakanting silid sa puso. Isang pintong nakapinid na kahit gaanong kalaking tseke ang isigaw niya sa mundo, hindi bumubukas. Sir, mahinang katok ni Mang Tomas, ang butler na matagal nang itinuturing na parang ama ni Rafael. 25 taon nang nagsisilbi ang matanda sa pamilya mula nang maliit pa ang Zaragoza Estates. Naririto na po ang board, handang-handa na sila sa conference room. Bumuntong hininga si Rafael. Salamat Mang Tomas, sunod na ako. Dinukot niya ang iyong sariling pulso, parang sinusukat kung may tibok pa nga. Tapos, dahan-dahang nihigpit ang mga litrato at isinalpak sa drawer. Sa loob ng ilang segundo, isinara niya ang bahagi ng buhay na pinakahirap talikuran. Sa conference room, 6 na direktor ang nakahilera sa mahabang mesa, pawang puting buhok o pininturahan ng henna para magmukhang maitim pa. Sa gitna, nakaupo si Doña Carmen Zaragoza, ang tiyahin niyang nag-aruga sa kanya matapos yumao ang mga magulang. Malamig ang tingin ni Doña Carmen. Pinagtagpi ng perlas ang kwintas at pulseras. Rafael, bati niya, walang kibo. Good afternoon. Ganting bati ni Don Rafael, pinilit maging matatag. Unang nagbukas ng usapan si Direktor Montero, Chief Financial Officer. Paswivel-swivel sa upuan. We'll cut straight to the chase. The succession plan is still blank. 3 taon na tayong walang tagapagmana. I'm sorry, I can't assist with that request, pero pwede kang magpakasal ulit. Napakaraming respetadong pamilya ang handang makipag-ugnayan. Nag-ungong ang mga simbolo ng kayamanan. Arranged marriages, mergers disguised as love. Pero ang tunay na tanong ay hindi kung may babae bang papayag, kundi kung kaya pa ba niyang itaya ang puso. Lalong tumindi ang pag-iinit sa batok niya nang alalahanin ang verdict ng doktor. 2 taon na ang nakaraan. Irreversible testicular injury mula sa aksidente. Mababa ang pag-asa na makabuo ng anak sa natural na paraan. Dinagdagan pa ng paghanap ng board ng sagot na walang pakialam sa sakit na iyon. Hindi solusyon ang pilit na pag-aasawa, aniya. Tuloy-tuloy naman ang paglago ng kumpanya kahit hindi ako mag-anak. Pero legal tax-wise at investor confidence-wise, mas may bigat kung may clear bloodline. Sagot ni Direktor Montero. Itinatapik ang makapal na folder. Walang salitang lumabas muna kay Rafael. Sa oras na iyon, iniisip niya kung hanggang kailan siya magpapanggap na sapat na ang mahabang oras sa opisina, magagastos ng bilyon sa CSR, at mag-uuwi ng walang maibabahaging yakap kundi lamig ng marmol na lamesa. Sa likod ng mga angkat titulo, isa lang siyang lalaking iniwang walang anak, walang natitirang alaala ng tawa ng sanggol sa bahay. Pagkatapos ng 2 oras na pagbibilang ng risk assessment, nag-adjourn ang pulong. Lumabas siyang parang piniga sa hallway. Nag-abang si Mang Tomas, hawak ang maliit na thermos ng kape. Sir, baka po kailangan niyo to. Mumiti si Rafael, bakas sa mata ang pagod. Hindi na ako dapat nagkape, pero salamat, Mang Tomas. Umupo sila sa bench katabi ng indoor garden. Tahimik silang dalawa habang pinanonood ang artificial waterfall. Sir, maingat na sabi ni Mang Tomas. Hindi ko man alam lahat ng pinagdaraanan nyo, pero alam kong mas higit pa sa pulong at kontrata ang bumabagabag. Kung nahihirapan kayong mag-isa, magdasal po tayo gaya noon sa Batangas House ni Senior Don Antonio. Bahagyang tumagilid si Rafael. Kinuha ang baso ng kape. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagdasal. Para kasing wala namang nakikinig. Kung walang nakikinig, ako na lang muna. Biro ni Mang Tomas na may halong seryosong lambing. Hindi ko kayo iiwan kahit kailan, anak na kita. Tumango si Rafael, napangiti ng kaunti, pero natigilan ng wasilayan sa dulo ng pasilyo ang isang gurong babae
kasama ang 4 na kinder na nangingibabaw ang tawa. Sa ilang segundong iyon, naramdaman niyang binutas ng inggit ang kanyang dibdib. Hindi sa yaman, kundi sa simpleng tunog ng masayang pamilya. Kinagabihan, sa penthouse unit niya sa Taguig, hapong nakaupo si Rafael sa harap ng Steinway grand piano. Halos hindi nahahawakan simula nang mamatay si Margarita. Dinadapuan pa rin ang hamog ng alaala. Si Margarita noon ang tumutugtog ng chopsticks habang siya ang pumapalo ng fancy chords. Isa pa, Raf, mas mabilis. Tawang-tawa si Margarita habang pumapayak sa pedal. Dahan-dahang binuksan niya ang takip ngayon, inipa ang C major at napansin na wala nang kasing linaw ang dating tunog. Parang kalawang na ang memorya. Namilipit sa dibdib ang tanong, may saysay pa ba ang musika kung wala ka nang kakanta ng lalabay? Makalipas ang kalahating oras, nagpasiya siyang maglakad papunta sa teras. Mula roon, tanaw ang dilaw na parol ng pauwi ang jeep at bituin ng billboard. Pero higit sa lahat, tanaw niya ang unlit na silid nursery na hinanda nila ni Margarita noon. May crib, may mobile stars, may aparador ng damit na pink at asul. Lahat nakatabing 3 taon na, pinupunasan lang ng kasambahay para di kapitan ng alikabok. Pinagmasdan niya ang silid na iyon, bahagyang nakabukas ang pinto sa liwanag ng hallway at biglang nag-init ang mata niya. Patawad, mahina niyang usal, hindi tiyak kung para kanino. Sa sarili? Kay Margarita? O sa sanggol na hindi niya man lang napanaginipan? Sinara niya ang pinto at tiniklop ang bisig na parang sanggol na hindi maisilid. Kinaumagahan, nakaschedule siyang magsalita sa annual feeding program ng Zaragoza Estates sa Tondo. Nakasuot siya ng puting polo at faded jeans. Nagmukhang out of place sa gitna ng maalikabok na covered court. Maraming salamat sa pagdating, Don Rafael, bungad ng barangay kapitan habang nagsaserve ng lugaw sa mga bata. Sumunod ang mga kamera, kumislap ang flash. Ipinahid niya ang pawis habang nag-aabot ng kutsarang sabaw sa payat na batang lalaki na halos kasing edad ng anak sana niya. Anong pangalan mo? Tanong niya. Isak po, sagot ng bata. Nagtago ang ilong sa plastik na mangkok. Salamat ho. Biglang umigkas ang tibok ng puso ni Rafael. Sa sandaling iyon, hindi counted sa balance sheet ang tunay na halaga ng kutsarang lugaw. Pero kasabay ng aliw ay dumaloy din ang pananabik. Paano kung may sarili siyang anak na sasabihan niyang, kumain ka ng marami? Pat sa likod ng masayang atraksyon ng CSR event, parang may mahinang tinig na bumubulong. May paraan ta kung handa kang tumaya ulit. Sa biyahe pa uwi, sa loob ng hisang BMW na may tinted na bintana, tinapik niya ang folder ng board tungkol sa heiress crisis. Binuklat niya at tumambad ang iba't ibang solutions, from adoption ng kamag-anak hanggang cross-border IVF. Pinadaanan niya ng daliri ang terminong gestational surrogacy. Napailing siya. Hindi niya maisip kung kaanong kabigat para sa isang babaeng magdala ng bata na hindi niya pag-aari. Pero naalala niya ang hitsura ni Isaac, ang gap tooth ng ngiti, at ang kalawanging tunog ng piano. Maybe, bulong niya, maybe I can try. Nang dumating siya sa penthouse, nag-abang si Mang Tomas, may dalang simpleng sopas. Baka po hindi ka pa kumakain, sir? Tamang-tama, sagot ni Rafael. Umupo silang dalawa, habang humihigop ng sabaw, na itanong ni Mang Tomas, ano pong pakiramdam makita yung mga bata? Parang may kulang pa rin, sagot niya inilapag ang kutsara. Mang Tomas, sa tingin mo ba magiging masamang tao ako kung hihingi ako ng tulong ng ibang tao para magkaroon ng anak? Napakibit balikat ang butler, pinakatitigan ang kanyang among parang batang nahihiya. Sir, ang pagiging ama, hindi nagsisimula sa dugo. Nagsisimula yan sa dedikasyong, hindi ka aalis kapag umiiyak ang bata. Kung niloloob niyo po, hanapin niyo yung paraan. Basta siguraduhin lang niyo na ang bawat taong makakasangkot ay rerespetuhin niyo, hindi bibiliin. Tumango si Rafael, nagtaas ng baso. Salamat, Mang Tomas. Simula bukas, hahanapin ko ang tamang paraan. Sa kaloob-looban niya, nasilip niyang muli ang sinag ng pagdasa. Manipis, mahiyain, pero totoong liwanag na maaaring magbigay ng matang lawak sa nabugunaw na puso. Mataong araw sa Zaragoza Mall,
Sabado ng tanghali kaya halos wala nang maupuan sa food court. Ang mga mesa'y puno ng mga pamilya, estudyante at empleyado. Lahat ay abala sa pagkain, kwentuhan o pagtitig sa kanilang cellphone habang nakaipit ang tray sa siko. May amoy ng barbecue, pansit at bagong lutong shawarma sa hangin. Pinapalutang ng malamig na aircon at malalambot na tugtuging jazz mula sa kisame. Sa gilid ng food court, sa pinakahulihang hanay ng mesa, nakaupo si Rosel. Suot ang malinis pero kupas na t-shirt at iim na leggings na may tagpi sa tuhod. Hindi siya dapat naroon. Ayon sa patakaran ng mall, bawal ang mga lakal o magbenta ng kung ano sa loob ng food court kung hindi ka rehistradong tenant. Pero tanghaling iyon, may isa siyang misyon, isang batang umiiyak, mga 3 taong gulang ang nawawala sa kanyang ina. Nakita ni Rosel sa tapat ng escalator ang batang babae, nakasuot ng faded na pink dress at may pigtail na magulo. Nakatayo ito, pawisan at nanginginig habang tinatanaw ang daan-daang paa sa paligid. Lumapit si Rosel, yumuo at mahinang sinabi, "Hi baby, nawawala ka ba?" Tumango ang bata kasabay ng hikbi. Inabot niya ang kamay ng bata. "Halika, hanapin natin si mama mo, huwag kang matakot. May kilala akong nagtitinda ng fishball. Bibigyan tayo kahit 50 lang dala ko." Napangiti ang bata, bahagya lang, pero sapat na para tumigil sa pag-iyak. Sa food court, pinaupo niya ang bata sa tabi. Iniabot ang maliit na papel ng fishball vendor at ilang piso. "Kuya, pa isa pong stick lang. Yung hindi maanghang ha, bata to," anya. Mabilis ang vendor na sumunod. Naisip sigurong hindi negosyo ang dahilan ng dalaga kundi pagkakawang-gawa. "Anong pangalan mo?" tanong ni Rosel habang hinahawakan ang likod ng bata. "Angela po," sagot nito. "Yung mama ko naka-pink din. Nawala siya nang sumakay ako sa elevator. Hindi ako marunong bumaba mag-isa." "Angela, maganda pa naman ang pangalan mo. Parang anghel. Ako si Ate Rosel, ha?" "Sadlit lang tayo tapos tatawagin natin si guard para tulungan tayo hanapin si mama mo." Tumango ang bata habang abalang sinusubo ang fishball na isinawsaw ni Rosel sa sarsa. Walang kaalam-alam si Rosel, may isang pares ng matang kanina pa nakatuon sa kanya. Mula sa monitoring room ng mall, nakaupo si Rafael Zaragoza, kasalukuyang umiikot sa CCTV feeds ng kanyang mga branch. Gabi ng nakaraang araw, pinadala niya sa kanyang team ang utos na maghanap ng mga posibleng karakter na pwedeng maging surrogate candidate. Hindi artista, hindi modelo, hindi high society. Isang babaeng may kabutihang loob, hindi materyosa, matatag, at higit sa lahat, may kakayahang magpakita ng malasakit sa kapwa. Habang pinapa-fast forward ang clip sa Quiapo branch, biglang nagstay ang technician sa isang angle. Camera 4 sa food court. "Sir, aninang staff. Tingnan niyo to, wala sa kriteria, pero mukhang may kwento." Sa monitor, nakita ni Rafael ang eksenang halos magpabagal sa oras. Ang dalagang simpleng nakaupo sa tabi ng batang umiiyak, walang takot, walang pagpapakitang tao. Hindi siya mukhang volunteer, hindi rin siya empleyado. Isa lang siyang estangherong may dalang imit sa gitna ng malamig na mall. "Zoom in," utos ni Rafael. Pinindot ng technician ang control knob, nilapian ang screen. Mas malinaw ngayon ang mukha ni Rosel. May linya ng pagod sa gilid ng mata. Ngunit buo ang titig at busilak ang ngiti. "Sir, mukhang hindi tenant yan. Mukhang tagalabas." "Huwag mong paalisin," sagot ni Rafael. "Gusto kong makilala siya." Habang tumatagal, inobserbahan ni Rafael ang kilos ni Rosel. Nang matapos pakainin ang bata, tumayo ito at kinausap ang guard. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang isang ginang na humahangos. May pasa ang strap ng bag sa balikat at may hawak na papel ng shopping list. "Angela, Diyos ko!" pasigaw nitong sabi. Niyakap ang anak na halos masakal sa higpit. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko naman po talaga kilala yung anak ninyo. Pero nakita ko pong umiiyak sa tapat ng escalator, kaya dinala ko muna dito," paliwanag ni Rosel sabay yuko. Hindi nagsalita ang ginang. Tinitigan si Rosel ng ilang segundo, saka marahang tumango. "Salamat. Sobra-sobrang salamat. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ikaw ang nakakita sa kanya." Inabot nito ang 100 piso, ngunit agad iniling ni Rosel ang ulo.
Hindi po, ma'am. Wag na ho. Hindi po ako tumutulong para bayaran. Sana po sa susunod, hawak niyo na si Angela kahit sa loob ng mall. Napatingin ang mga dumaraan, nakarinig ng pag-usap, ngunit walang isa mang sumingit. Tahimik na lumisan si Rosel. Hindi na hinintay ang palakpakan. Hindi na bumalik sa fishbowl stand. Ang misyon niya ay natapos na. Sa kabilang panig ng mall, bumaba si Rafael mula sa monitoring floor. Tinapik si Mang Tomas na sumalubong. May gusto akong makita. Dito lang sa food court. Hindi ako sigurado, pero baka ito na. Dumiretso sila sa pwesto kung saan kanina nakaupo si Rosel. Wala na ito roon. Ngunit sa upuan, naiwan ang isang maliit na bag na yari sa lumang tela. Halatang luma na, may burda ng salitang Jessa and Boji sa gilid. Jessa and Boji? Bulong ni Rafael. Tiningnan ang butler. Mga pangalan po ng bata, siguro. Hinuha ni Mang Tomas. Maaaring kapatid, maaaring anak. Alamin kung sino siya. Pero wag ninyong gagamitin ang security para paalisin. Imbitahan siya. May gusto akong itanong. Opo, sir. Habang papalayo si Rafael, napatingin siya sa liwanag mula sa kisame. Parang iba ang ningning ng araw na iyon. Kahit pa sa loob lang sila ng gusali. Sa loob ng kaniyang isipan, unti-unting huminahon ang bangis ng dati niyang sigaw. Hindi ko na ulit pipilitin ang tadhana. Ngayon, nagbabago ang ihip ng hangin. Hindi na tungkol sa pamalit o estratehiya ito. Ang babae sa CCTV, hindi siya mukhang naghahanap ng yaman, pero mukhang siya ang yaman na matagal na niyang hinahanap. Copy ends here. Tumigil sa tapat ng Quiapo Overpass ang isang itim na sasakyang SUV na may tinted na bintana. Halos hindi napansin ng mga naglalako at naglalakad. Maliban sa isang pulubing matandang babae na sandaling sumilit, nagbaka sakaling may barya. Ngunit hindi siya pinansin ng driver. Ilang minuto pa, bumukas ang likod na pinto at lumabas si ate. Mila de Vera, suot ang puting blouse na mukhang hindi kailanman nadapuan ng alikabok. At itim na palda na hapit hanggang tuhod. Tinapik niya ang balikat ng isang batang nagbebenta ng pamaypay. Iha, kilala mo ba si Rosel? Yung babae na naglilinis ng kuko dito? Tumango ang bata. Nandun ho sa gilid ng simbahan. May hawak na tray, kasama yung mga pamangkin minsan. Salamat. May pilit ng ngiti sa labi ni Attorney De Vera, pero malamig pa rin ang mata. Nilapitan niya si Rosel na kasalukuyang binubura ang cutex ng isang matandang babae. Miss Rosel? Tawag niya. Medyo maingat ang tono. Napalingon si Rosel, pinisil ang acetone bottle bago tumango. Ako po, kayo po si? Attorney Mila De Vera. Galing ako sa Zaragoza Group. Nag-abot siya ng business card. Ilit na iniiwas ipakita ang pagdududa sa kalinisan ng paligid. May nais pong iparating sa inyo ang aming kliyente. Personal na usapan, confidential. Napakunot ang noo ni Rosel. Kliyente? Anong kasalanan ko, ma'am? Wala po, wala kayong kasalanan. Ngunit may alok, isang uri ng proposal. Kung okay sa inyo, may sasakyan kami rito. Dadalhin po namin kayo sa opisina para makapag-usap ng maayos. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rosel. Sa buong buhay niyang palakad-lakad sa bangketa, ngayon lang siya inaanyayahan sumakay sa isang mamahaling sasakyan para kausapin ng abogado. May pag-aalinlangan man, naisip niyang baka ito na ang pagkakataong hindi niya dapat palampasin. Sa 18 palapag ng Zaragoza Tower, inabutan ni Rafael si Rosel sa maliit na conference room. Hindi niya inaasahang ganoon siya kapayak sa personal. Nakaupo na parang estudyanteng pinagalitan. Mahigpit ang pagkakahawang sa bayong nayari sa banig. Miss Rosel, bati ni Rafael, tahimik at hindi nangingibabaw ang boses. Ako po si Rafael Zaragoza. Biglang napaatras ang upo ni Rosel. Kayo po yung nasa food court? Numiti si Rafael, bahagyang tumango. Ako nga, at nakita ko kung paano mo inalagaan yung batang si Angela. Hindi ka nagdalawang isip, hindi mo pinansin ang pera. Tumulong ka dahil gusto mong tumulong. Nahihiya si Rosel. Ginawa ko lang po ang dapat. Kung ako rin po ang nawawala noon, sana may tumulong sa akin. Tahimik sandali si Rafael. Pagkatapos, inilabas niya ang isang brown envelope na may dokumento.
Rosel, panimula niya, gusto ko lang maging tapat sa'yo. Hindi madali ang hihilingin ko, pero naniniwala akong ikaw ang tamang tao para rito. Ako po ay hindi na kayang magkaroon ng anak sa natural na paraan. At sa kalagayan ng negosyo at pamilya, kinakailangan kong magkaroon ng tagapagmana. Kaya't nais kitang anyayahan na maging surrogate mother ng anak ko. Natigilan si Rosel. Anong ibig sabihin po nun? Bibigyan ako ng bata? Umiling si Rafael. Ikaw ang magdadala, pero ang bata'y anak ko. Hindi natin biological anak pareho. Gagamit tayo ng egg donor at sperm ko sa tulong ng ospital at legal na proseso. Lahat legal, lahat may kasunduan. Ang kailangan ko ay isang taong may lakas ng loob, integridad at pagmamalasakit. At nakita ko lahat ng yon sa'yo. Umangat ang kilay ni Rosel habang unti-unting nagliliwanag sa isip ang ideya. Anak ninyo, sa tiyan ko, tumango si Rafael. Kapag nagkasundo tayo, bibigyan ka ng kabuuang halagang 1,000,000 piso. May kalahati ka nang matatanggap bago magsimula ang proseso. At ang natitirang kalahati ay ibibigay matapis ang ligtas na panganganak. Full medical care, ospital, lahat sagot ko. May titirhan ka rin habang nagbubuntis. Gusto ko lang masiguro na magiging maayos ang kondisyon mo. Hindi agad nakapagsalita si Rosel. Sa isip niya pumasok agad ang mga mukha ni na Jessa at Boji. Mga kapatid na halos hindi pa niya nayayakap nang mahaba sa loob ng maraming taon. Ang 1,000,000 piso ay higit pa sa inakala niyang kaya niyang ipunin sa isang dekada. Ano po ang kapalit? Tanong niya. Baka sa boses ang alinlangan. Walang sa pilitang relasyon. Sagot ni Rafael. May moral clause lang. Habang dinadala mo ang anak ko, hindi ka maaaring makipagrelasyon sa iba. Gusto ko lang tiyakin ang maayos na kondisyon ng bata. Iyon lang. Suminyo si Atty. De Vera. Lahat ito ay idadaan sa notaryo at doktor. Walang maiiwang loose end. Malinis at protektado ang parehong panig. Ibinaba ni Rosel ang tingin sa envelope. Ilang minuto siyang tahimik, bumangon ang kanyang kabuuan. Isang tinig na hindi naririnig ng mundo. Gusto niyang magsalita, pero takot. Ngunit dumating ang imahe ng isang silid-aralan. Si Jessa na naka-uniforme, si Boji na may bagong sapatos, at si Rosel na sa wakas, hindi na natutunog sa ilalim ng tulay. Kailangan ko pong pag-isipan, marahan niyang sagot. Bibigyan niyo po ba ako ng panahon? Tumango si Rafael. Oo, 5 araw, hindi kita pipilitin. Pero kung tatanggapin mo, maniwala ka. Gagawin ko lahat para maging ligtas ka. Wala akong balak sirain ang tiwala mo. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Rosel. Bawat gabi, inuulit niya sa isip ang alok. 1,000,000 piso. Ligtas na bahay, medical care, legal na proteksyon. Pero kapalit ay 9 na buwang pagbubuntis ng anak ng ibang tao. Anak ng lalaking halos hindi niya kilala. Naglakad siya sa gilid ng Pasig River isang madaling araw. Iniisip kung ito na ba ang huling hakbang palabas ng kahirapan o panibagong hukay na hindi niya kayang takasan. Sa huli, dumating ang araw ng desisyon. Pumunta siya sa opisina na dala ang parehong bayong na may burdang Jessa and Boji. Tinitigan siya ni Rafael habang si Atty. De Vera ay nakangiting formal. Ihanda niya na po ang papeles, sabi ni Rosel. Handa na po ako. Copy and seal. Hindi pa man umaangat ang araw sa silangan, naroon na si Rosel sa isang puting bahay sa Tagaytay, nakatayo sa pagitan ng 2 punong pine. Mula sa labas, parang simpleng rest house lang ito. Kubo ang estilo ng bubong, may malaking salamin sa sala at tanaw ang lawas sa ibaba. Ngunit sa loob, kapansin-pansin ang malalambot na upuan, automated na lighting system, air purifier at isang malaking kama na mukhang hindi pa natutulugan. Ang paliguan ay may bathtub na mas malaki pa sa buong banig na higaan niya sa ilalim ng flyover. Sa unang araw pa lang, halos hindi siya makapaniwala. Isang nurse ang nakatalaga sa kanya buong oras. Si Nurse Lydia, may katandaan na, ngunit malumanay magsalita. May sarili ring dietitian, si Belle, na panay ang paalala tungkol sa tamang pagkain at tamang tulog. Wala siyang ibang ginagawa kundi uminom ng prenatal vitamins, maglakad sa veranda tuwing umaga at makinig sa musika na mula sa maliliit na speaker na nakatago sa kisame. Subalit sa kabila ng luho at ginhawa,
Nararamdaman ni Rosel ang isang uri ng pagkakakulong. Walang TV, walang cellphone, walang internet access. Lahat ng koneksyon niya sa labas ay nilimitahan para raw sa emotional stability niya habang nagbubuntis. Araw-araw ay sinusulat niya sa diary ang nararamdaman. Nasa paraiso ako, pero parang wala akong pakpak. Isang araw niyang naisulat. Hindi rin naging madali ang simula ng pagbubuntis. Sa unang trimester, halos araw-araw ay nilalagnat siya. Tuwing umaga, isinusuka niya ang kahit tubig lang. Minsan ay nanlalamig ang kamay niya habang hawak ang tiyan. Pilit pinapakalma ang sarili. Mali ba tong desisyon ko? Tanong niya minsan kay Nurse Lydia. Hindi. Alam mo kung bakit? Sagot ni Lydia habang nilalagay ang mainit na towel sa batok ni Rosel. Kasi hindi lahat ng nanay totoo. Pero ikaw, kahit hindi mo pa siya anak, minamahal mo na. Sa bawat araw ng pagsusuka at pagod, panay naman ang pagbisita ni Mang Tomas. May dala siyang sopas, sabaw ng nilagang baka, o prutas na tinadtad na parang pangbata. Huwag kang mag-alala, iha, sabi nito minsan habang naglalagay ng mainit na kanin sa plato niya. Si Sir Rafael, lagi kang tinatanong. Di lang siya makadalaw madalas kasi madaming inaasikaso. Sa kabila ng hindi inaasahang kabaitan, may isang di kanais-nais na presensya na araw-araw ding sumisira sa kapayapaan ng tahanan, si Attorney Mila de Vera. Bagamat bihira lang bumisita, tuwing nandoon siya'y para siyang ulap ng unos. Hindi lingid kay Rosel na hindi siya lubusang pinagtitiwalaan ng abogada. Pakiusap lang, Miss Rosel. Malamig na sinabi nito minsang dumalaw at sinilip ang kwarto ng dalaga. Alalahanin mo ang kontrata. Wala tayong inaasahang eksenang melodrama rito. Hindi ito telenovela. Isa kang tagadala, hindi artista. Hindi agad nakaimik si Rosel. Ngunit ninitian niya si Mila. Alam ko pong hindi ako artista, ma'am. Pero kahit anong papel ko dito, tao pa rin po ako. Good. Maikli lang ang sagot ng abogada bago tumalikod at lumakad paalis. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagiging malalim ang koneksyon ni Rosel sa batang dinadala niya. Kahit hindi niya ito anak, sa tuwing nararamdaman niyang kumakaba ang tiyan, parang tinatawag siya ng maliit na tinig. Tinuruan siya ni Nurse Lydia ng mga basic breathing exercises at minsan sa mga tahimik na gabi, sinasabi niya sa tiyan ang mga kwento niya sa Quiapo. Alam mo baby, bulong niya isang gabi, hindi ko alam kung anong magiging buhay mo. Pero sisiguraduhin kong ligtas ka habang andito ka sa akin. At sana, kahit hindi ako ang tunay mong nanay, maaalala mo na may isang tao na tumaya sa'yo. Pagdating ng ikalawang buwan, natanggap na ni Rosel ang unang kalahating bayad mula sa kontrata. 500,000 pesos. Isang numerong hindi pa niya hawak kailanman. Sa tulong ni Mang Tomas, idiniretso niya ang bayad sa mga account na siya mismo ang pumirma sa bangko. Para sa tuition ni Jessa at Boji, pambayad ng naiwang utang ng yumaong ama at isang maliit na ipon account para sa kinabukasan. Tinanggihan niya ang alok ni Rafael na gamitin ito para sa sarili niya. Gusto ko pong sila muna. Ako na lang uli sa huli. Nang malaman ito ni Rafael, napangiti siya habang hawak ang monthly report mula sa accountant. Mas may plano pa siya sa perang to kaysa sa buong board of directors. Aniya kay Mang Tomas, isa siyang himala. Ngunit kahit pagaano kaganda ang takbo ng pagbubuntis, hindi pa rin nawawala ang lungkot ni Rosel sa gabi. Miss na miss niya ang mga kwentuhan sa kalsada, ang tawanan kasama sina Basti at Onoy, at ang simpleng tanawin ng kariton na ginagawang silungan ng ulan. Isang gabi, habang naglalakad sa veranda, nakita niya ang buwan at napabulong. Saan kaya ako ilalagay ng tadhana pagtatapos nito? Uuwi pa ba ako sa kalsada? O may pwesto na akong matatawag na tahanan? Hindi niya alam na mula sa labas ng property, sa likod ng punong pine, may isang taong tahimik na nakatingin. Si Rafael. Hindi niya gustong guluhin si Rosel. Ngunit sa tuwing kaya niyang sumilip sa kanyang kalendaryo, pinipilit niyang dumaan ng hindi na ipapaalam. Gusto lang niyang nasigurong maayos ang kalagayan ng babaeng nagdala ng bagong sigla sa kanyang buhay.
Bago siya sumakay sa sasakyan, kinausap niya si Mang Tomas. Akisabi kay Rosel, kung may kailangan siya, anumang kailangan, huwag siyang mahihiyang sabihin. Hindi siya taga-kalsada rito. Bahagi na siya ng dahilan kung bakit ako muling nabubuhay. Nang pumasok muli sa bahay si Rosel, hindi niya alam kung bakit parang mas gumaan ang dibdib niya. Hindi pa niya batid ang lalim ng pagbabagong idudulot ng desisyon niyang iyon. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang pamilya, sa tahanang iyon sa Tagaytay, nagsimula siyang muling maniwala. Baka hindi lang siya tagapagbitbit ng bata. Baka may kapalaran siyang isinusulat sa katahimikan ng mga araw at gabi na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Copy ends here. Umarangkada ang simoy ng Agosto sa Tagaytay, ngunit sa loob ng safe house ni Rosel ay mas makapal ang hangin ng kaba kaysa sa hamog ng umaga. Isang team ng spa specialists ang ipinadala ni Nurse Lydia. Prenatal massage at kaunting light makeup session daw para ma-boost ang serotonin. Tahimik lang si Rosel habang hinihimas ng daliri ni Jen, isang batang makeup artist, ang concealer sa ilalim ng kaniyang mata. Hindi naman siya sanay, pero tuwang-tuwa si Lydia. Kailangan mong mag-relax, iha. Pang-Instagram lang, hindi photoshoot. Napangiti si Rosel, iniisip kung anong saysay ng lipstick, kung may morning sickness pa rin siya tuwing alas 5. Habang nilalagyan siya ni Jen ng powder, napansin nitong bumabakat na ang pabilog na tiyan sa maluwag na maternity dress. Ate, pulong nitong may halong kilig. Ilang buwan na yan, ang bilog na oh. Saglit na kinabahan si Rosel, pinagbawal ni Ate Rivera ang anumang kuwento tungkol sa surrogacy, lalo sa tagalabas. Ngunit nag-usap sila ni Lydia ng tingin. Iwasan ang detalye. 6 months, mahina niyang tugon. Normal lang. Hindi naman kinulit pa ni Jen. Pero bago umalis ay humirit ito ng selfie. Pang portfolio lang po, promise. Pumayag si Rosel. Hindi niya alam na mahuhulog sa maling dyaryo ang larawang iyon. Kinabukasan, alas 5 ng hapon, may kumakalansing na notifikasyon sa cellphone ni Belle ang dietitian. Isang blind item blog na sikat sa gossip circles. Hulaan ninyo, isang ordinaryong dalaga raw ang lihim na nagdadala sa sinapupunan ng heir to a billion peso empire. Safe house sa Tagaytay, full medical team, at 1 million peso contract. Alin daw sa 3 top Filipino tycoons ito? May kasamang blurred selfie ng babaeng buntis. At kahit malabo, alam ni Lydia kung sino. Diyos ko, Rosel, bulalas niya habang pinipindot ang link, nakapost ka. Umikot ang kulani sa leeg ni Rosel. Anong ibig sabihin? Walang pangalan ko dyan, di ba? Ngunit sa loob ng oras, nag-viral ang artikulo. Sa comment section may mga username na nagsabing, bakod ng Zaragoza Estate yan o. Kita sa likod yung Pine Gate. Ang simpleng selfie sa bakuran ay parang tik-tik na bala na sumabog sa digital na daigdig. Sa Maynila, nahulog ang baso ni Attorney Mila De Vera nang makita sa Twitter ang hashtag surrogate saga. Tinawagan niya agad si Rafael. Sir, lumabas na ang chismis. Hindi pa tayo handa. I'm heading to Tagaytay. Hindi na siya naghintay ng sagot. Bumuhos ang ulan ng pinaandar niyang sasakyan. Parang sinisingil ng langit ang kanyang pagkukulang. Habang nasa biyahe, inihanda na niya ang legal arsenal. Cease and desist letters, defamation suits, takot card para sa blogger. Kung hindi sapat ang batas, takuting sa court fees, bulong ng kanyang ambisyon. Subalit may isa pang papalapit sa safe house na mas mabigat kaysa anumang lawsuit. Si Claudia Velasquez, ang longtime fiancé ni Rafael. Walang nakakaalam, pero 2 buwan siyang nag-art residency sa Paris para kumpletuhin ang koleksyong Cities of Light. Wala sa abot ng signal ng showbiz news, kaya nansalugumin siya ng kaibigang stylist sa NAIA at bulungang Surrogate Zaragoza. Check mo Instagram. Nag-init ang tenga niya. Hindi niya pinansin ang jet lag. Diretsong Tagaytay ang biyahe. May pasabog na puot sa chest na parang volcanic unrest. Sa safe house, halos sabay dumating ang 2 sasakyan. Ang Audi ni Mila at ang puting coupe ni Claudia. Napatili ang asong bantay. Nalito si Nurse Lydia kung sino ang unang haharapin. Mabilis pumasok si Mila. Bitbit ang folder na kulay pula. Rosel, may krisis. Kailangan nating pirmahan ito.
Ngunit bago pa maipaliwanag, bumukas ang pinto. Pumasik si Claudia, naka-trench coat at maleta pa sa kamay. Malamig ang tingin kay Mila. Pagkatapos ay kay Rosel. So ito pala ang sikretong proyekto. Mariing sabi niya, ang English accent galing Paris ay halo ng sarcasm. Gold digger package, ha? Nanigas si Rosel. Hindi niya inaasahang ganoon ang unang pagkikita nila ni Claudia. Ma'am, hindi po. Claudia, calm down. Si Mila ang unang sumabat. Confidential ang arrangement. Confidential? I'm supposedly marrying Rafael next spring. How dare you two hide this from me? Humakbang si Claudia palapit kay Rosel. At sa bawat hakbang ay parang tumutunog ang takong na martilyo. Namuo ang luha sa mata ni Rosel, pero hindi galit ang nangingibabaw, kundi hiya. Hindi ko po alam na may fiancé siya. Akala ko po tapos na ang relasyon ninyo. Boss, who told you that? Him. Napangiti si Claudia, malupit. Of course he'd spin a sob story. And you bought it for what? 1 million? Cheap. Enough. Dumadagundong na boses yon mula sa pinto. Si Rafael, basan-basa sa ambon, sumapit ng sakto sa eksena. Claudia, outside. We need to talk. Ngunit hindi papayag si Claudia na mawalan ng audience. You chose this stray over transparency? What kind of man are you? Hinila niya ang maleta, tila naghahagilap ng alis. Sa tensyon, umikot ang mundo kay Rosel. Napakapit siya sa dingding. Mabilis ng tibok ng puso, lumalabo ang paningin. Nurse, anas niya, sumasakit ang ulo ko. Dumaloy ang malamig na pawis. At bago pa may makahawak, pumuti ang kaniyang paningin at nag-collapse siya sa marmol na sahig. Chaotic ang sumunod na minuto. Humikbi si Lydia habang sinisigaw ang blood pressure monitor. Nasa labas lang ng gate ang ambulansyang laging naka-standby. 5 minuto lang ay nasa loob na ng stretcher si Rosel. Ang IV line ay kumikislap sa ilalim ng porch light. Habang isinusulong siya palabas, narinig ni Rafael ang mahina niyang bulong. Huwag niyo pong awayin, stress lang to. Sa Tagaytay Medical Center, naghalo ang amoy ng disinfectant at ng malamig na talong kulay ng gabi. Nakatayo si Rafael sa tabi ng kama habang sinusukat ni Dr. Ventura ang fetal heartbeat. Tatham, steady. Stable naman po ang sanggol, sabi ng doktor. Pero mataas ang stress hormones ni Miss Rosel. Kailangan ng kumpletong pahinga. Pumasok si Claudia sa silid. Nanginginig ang maskara sa luha. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Rafael. Claudia, hindi ngayon. Hindi bulyaw, kalma, ngunit mabigat. Kung pupunta ka dito para insultuhin siya, please leave. Raf, tayo to. Tayong dalawa. Halos isigaw ni Claudia, pero nang makita niya ang kamay ni Rafael nakasapo sa kamay ni Rosel, kinabog siya ng katotohanan na mapuwang na siyang hindi maaabot. You're choosing her? I'm choosing responsibilities I can live with. Tugon niya, titig ang mga mata. She is carrying our future. If you can't respect that, there is no us. Tumulo ang luha ni Claudia. Nakita niyang hindi na kioskon si Rafael, kundi isang lalaking may apoy ng proteksyon. Tumalikod siya. Bit-bit ang huling pride at sa bawat yabag niya palabas ng ospital, nag-echo ang basag na pangarap. Pagtingin ni Rafael pabalik kay Rosel, nakita niyang bumalaw ang dulo ng labi nito. Mahina, parang hangin lang. Salamat. Hinawakan niya ang kanang kamay niya, mas mahigpit kaysa dati, para ipaalam hindi ka nag-iisa. At sa tahimik na silid ospital, sa pagitan ng beep ng fetal monitor at langit-ngit ng fluorescent light, unang beses niyang natanong sa sarili kung paano pa magtatagal ang anumang relasyon na nakatali sa lumang plano. Kung sa mga pulso at pintig na ito nagpapapaalala ang tunay na pagtatao. Copy ends here. Tumakbo ang unang linggo matapos ang komosyon sa ospital na parang humabol sa takbo ng mga ulap sa Tagaytay. Mabilis, mahanin at halos hindi mo namamalaya ang oras. Pinayagan si Rosel ni Dr. Ventura na bumalik sa safe house maapos ang 3 araw. Kasabay ng malinaw na bilin, 24 na oras na bed rest kada 2 araw, bawas stress, bawas bisita. Ngunit nilinaw din niya na may mga prenatal check-up tuwing Lunes at Huwebes sa isang pribadong klinika sa Silang.
Ang bawat follow-up ay parang bagong kabanata at sa bawat kabanata para bang mas nagiging makulay ang ugnayan ni Rosel at Rafael. Sa unang appointment nila, sabik si Rosel at kabado ng bahagya. Dumating sila sa klinik ng 10:00 ng umaga. Si Rafael, naka-slacks at polo na pastel blue. Si Rosel, naka-maxi dress na bulaklakin. Bit-bit ang maliit na sketchpad. Konsentidor na regalo ni Nurse Lydia para daw mailabas ang emosyon. Sa reception area, inabutan sila ng ngiting nakakahawa ni Midwife Sari. "Good morning po, Mr. Saragosa. Miss Rosel, ready for the heartbeat?" Bago pa makasagot si Rosel, hinawakan ni Rafael ang siko niya, banayad at may pang-alalay. Hindi man niya sabihin, ramdam ni Rosel na sinasalubong ni Rafael ang nerbiyos niya ng tahimik na tapang. Kinumpas ng obstetrician ang Doppler sa ibabaw ng umbok ng tiyan at narinig nilang muli ang thumb-thumb, thumb-thumb na tunog. Parang tambol ng munting digmaang nagpapaalala sa kanilang lakas ng buhay. "Maganda ang ritmo," sabi ni Dr. Ventura. Napasinghap si Rosel sa ginhawa. Napansin niyang napahurap si Rafael, para bang may umuusling luha, ngunit pilit ikinukubli sa likod ng mahinahong titig. Habang hinihintay ang susunod na test, naupo sila sa maliit na hardin sa likod ng klinika. Doon nagsimula ang mas malalim na usapan, hindi tungkol sa kontrata o sa politikang bumabalot sa kanila, kundi tungkol sa mga galos sa kanilang nakaraan. "Rafael," maingat na sabi ni Rosel, "gusto ko sanang maintindihan mo kung bakit ako pumayag maging surrogate. Hindi lang dahil sa pera, kahit malaking tulong iyon, kundi dahil minsan, namatay ang nanay ko sa simpleng ubot sipon na lumala. Wala kaming pambili ng antibiotic. Sa ospital pa mismo siya namatay. Hawak ko ang kamay niya. Doon ko naramdaman na minsan, pera talaga ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ayokong maranasan yon ng mga kapatid ko." Tumigil si Rafael. Dahan-dahan niyang inabot ang sketchpad sa kandungan ni Rosel para wag malaglag. "Salamat sa tiwala, Rosel," mahina niyang tugon. "Ang kwento mo, paulit-ulit akong pinapaalalahanan na hindi natatapos ang buhay sa laki ng account balance. Natatapos ito kapag hinayaan nating mawalan ng saysay ang bawat pintig." Hindi niya nasabi nun, pero sumagi sa isip niya ang memorya ni Margarita kung paanong ilang segundong kawalan ng preno ng truck ang kumitil sa kanilang mag-ina. Now he learned, minsan isang antibiotic lang din pala ang puwang ng pag-asa at pagkawala. Mapapansin ng sinumang tumitingin na bawat susunod na check-up, nagiging mas natural ang tawa at kwentuhan nilang dalawa. Tuwing pauwi na sila, humihinto si Rafael sa isang bukirin ng sunflower sa Amadeo. Binabaan si Rosel para mag-stretch. Para sa vitamin D, katuwiran ng chauffeur. Kahit alam ng lahat na gusto lang ni Rafael makita si Rosel na nakangiting tila tatang pinapalibutan ng mga ginintuang talulot. Isang hapon, bumuhos bigla ang ambon. Naiwan sila sa veranda ng safe house, pinapanood ang hamog na sumasayaw sa ibabaw ng lawa. Nakatingin si Rosel sa malayong guhit ng liwanag habang tangan-tangan ang lapis. "Alam mo ba, ngayon lang ako nagkaroon ng kapayapaang ganito," bulong niya. "Sa Quiapo, lagi akong gumigising sa busina at sigaw. Pero dito, parang pwedeng mangarap." Hinagod niya ang papel at unti-unting lumitaw ang bahagyang balangkas ng isang tagpo. Pulang langit, lilang unat, madilim na siluwet ng dalampasigan. "Marunong ka palang magpinta," sabik na sabi ni Rafael. "Habi lang po sana," nahihiya si Rosel. "Nakita ko kasi yung set ng watercolor sa storage. Parang umiyak yung mga kulay. Kailangan kong dabitin." Tinulungan siya ni Rafael pumili ng matigas na kartonin para hindi mabaluktot kulob ng hangin. Sa bawat stroke ni Rosel, nakikinig si Rafael. Minsan nag-aabot ng tissue, minsan naglalapat ng blanco pangkrita para sa highlight. Inabot sila ng takip siling. Nang matapos, parang sininop ng papel ang mismong tanawin. Isang sunset na tila sinasalubong ng bukas, hindi tinatakasan. "Sa'yo na to," sabi ni Rosel. Iniabot ang painting nang nanginginig pa ang daliri. "Birthday daw ninyo bukas," sabi ni Nurse Lydia. Nagulat si Rafael.
Kabisado pa pala ng staff, wala po akong pambiling regalo. Kaya, lalong kinailangan niyang kagatin ang labi para itago ang pangingilid ng luha. Kinabukasan, dumating ang ilang key personnel para sa sermon ni Nurse Lydia tungkol sa nutrisyon. Nang sumapit ang tanghalian, pinag-usapan nila ang menu, tinulang manok at brown rice. Habang nagbibiruan sina Lydia at Belle tungkol sa dami ng bawang, biglang lumabas si Rafael mula sa kusina, bitbit ang apron at sandok. Ako na ang magtitimpla ng sabaw, aniya, at may kumpiyansang inikot ang manok sa kaldero. Nagpalakpakan sina Belle at Driver Nardo, tila nanonood ng celebrity cooking show. Si Rosel naman, napahalakhak ng hindi inaasahan, matinis at busilak. Doon nangyari ang maliit na milagro. Umalingaw ang tawa ni Rafael, malaya, malutong, walang bahid ng pormalidad. Natigilan ang lahat. Si Nurse Lydia, sumilay ang luha, at si Belle napabitaw sa hawak na kutsara. "Sir, ngayon lang po namin kayong nakitang tumawa ng ganyan," biro ni Belle. Umiling si Rafael, tinakpan ang muka. Hindi mapaniwalang may ganoong tunog pa pala ang sarili niyang dibdib. Baka kulang lang ako sa sili, depensa niya, pero alam niyang higit pa roon. Simula noon, naging ritual na nila tuwing 3:00, maghahain ng kape si Mang Tomas, magdadala si Rosel ng isang mabilis na sketch, minsan bulaklak, minsan ang mukha ng batang nakitang tumatawa sa TV commercial sa klinik, and hey-hap sila sa veranda. Hindi palaging puro tawa, may mga sandaling tahimik lang silang nakatingin sa panorama. Pero sa bawat katahimikan, nagkakaroon ng himig, parang dalawang violin na sabay nagsaslide sa mahinang nota hanggang sumabay ang daloy. Isang gabi, umalis ang staff para sa day off. Iniwan sina Rafael, Rosel at ang gabing puno ng kuliglig. Sa sala, kumalat ang amoy ng piniritong banana Q na pinaglihiya raw ni Rosel. Si Rafael ang nagprito. Sunod ang 5 latang sardinas na sinawseng sa kamatis. Paborito ni Rosel noong bata pa. "Akala ko po fine dining kayo lagi." Biro niya, subo ang saging. "Walang mas fine patay sa pagkain na nagpapaalala na may tahanan ka," sagot ni Rafael. Pinagmasdan niya si Rosel habang nitong kagat ang uling itim na dulo ng kawayan. Nakita niya kung gaano kasimple ang kaligayahan nito. Sa maikling segundo, tiyak niyang walang meeting sa boardroom ang tatapat sa musika ng Dingdang Soleta at simpleng ngiti. Hindi nila pinag-usapan kung ano talaga ang nararamdaman nila. Maaring wala pang pangalan, o baka kulang pa sila sa lakas ng loob. Ngunit ng gabing iyon, bumuhos ang mahina ngunit tuloy-tuloy na ulan. Tumayo si Rosel sa bukas na pinto, inabot ang handrail at nagtanong sa hangin, "Sa tingin mo, magiging mabuting ama ka ba?" Huminto si Rafael sa paghuhugas ng kawali. Lumapit ng marahan, nakatingin sa ulan na para bang mga bitiging nahuhulog mula sa ulap. "Hindi ko pa alam," tapat niyang sagot. "Pero araw-araw, sa bawat tawa mo, sa bawat pintig ng maliit na puso sa tiyan mo, nararamdaman kong may paraan. At kung papayag ang mundo, gusto kong matuto." Tumango si Rosel, hinimas ang tiyan. "Gagabayan ka niya, sir. Gagabayan ka ng batang ito." At sa pagitan ng ritmikong patak ng ulan at kumakawing na lamok sa ilaw, tila lumambot ang paligid. Parang pinigilan ng oras ang sarili upang bigyan ng espasyo ang dalawang kaluluwang sabay na natututo, sabay na humihinga, at sabay na bumibitaw sa nakaraan. Walang pangako, walang biglaang deklarasyon, tanging katahimikan at mga pusong nagsisimula ng maniwala na kahit papaano, kahit pakakaiba ang sikreto ng paglalang, maaaring maging tahanan ang isa't isa. Copy ends here. 31 linggo nang umiikot si Rosel at Rafael sa bagong ritmo ng kanilang magkahalong tahimik at maingay na mundo. Ngunit sa ikalawang ultrasound para sa detailed anomaly scan, tila hinawi ng tadhana ang tabing ng ginhawa. Sa loob ng madilim na silid ng imaging center, may bahagyang halimuyak ng alcohol wipes at malamig na hangin mula sa ceiling vent. Nakahiga si Rosel sa kama habang si Rafael ay nakaupo sa tabi. Hawak ang dalawang kamay niya. Sa monitor, makikita ang itim at puting hulma ng maliit na nilalang. Kumakaway ang kamay,
Waring walang kamalay-malay sa kaguluhang pilit nagkukubi sa labas ng sinapupunan. Ma'am Rosel, maingat na basag ng sonographer. Pinasisilip ang cursor sa gilid ng screen. Ito po yung placenta ninyo. Dapat sana nasa itaas ng matris, pero ngayon, sakop niya ang internal cervical os. Napaangat ang kilay ni Rosel. Ibig sabihin po ba? Hindi pa man natatapos ang tanong, pumasok si Dr. Ventura na may kasamang bagong printout ng mga resulta. Placenta previa ang diagnosis. Mariing sabi niya, kinuha ang remote ng screen at pinaliit ang imahe. At malayo pa tayo sa due date. Kapag ganyan, mataas ang tsansa ng pagdurugo. Peligro sa iyong buhay kung pipilitin nating maging normal delivery. Naramdaman ni Rosel na parang umuurong ang dugo mula talampakan hanggang batok. Kumapit siya sa braso ni Rafael, habang ang lalaking matagal na nakasanay sa stock price freefall ay ngayon lang nakaramdam ng ganitong klaseng pangambang, walang graph o analysis na magsasabi kung hanggang saan ang bagsak. Dok, mahina niyang sabi, may paraan ba? Meron, sagot ng doktor. Elective cesarean section sa bandang ika-37 o ika-38 linggo. Kung stable ka hanggang doon. Pero may 15% risk ng massive hemorrhage pagputol natin. Kaya't kailangan handa ang blood bank at dapat mong bawasan ang anumang physical or mental stress. Mabilis ang sagot ni Rafael. Tila neon sign sa dilim. Kunin natin ang lahat ng kailangan, doktor, kahit dalhin namin ang dugo sa sarili naming sasakyan. Ngunit sa kabila ng katiyakan ni Rafael, hindi maikukubli ni Rosel ang panginginig ng boses. 15 sa 100, bulong niya. Sinusubukang ngumiti, ngunit kumikislot ang sulak ng labi. Hindi pa rin maliit yan. Alam kong nakakatakot, tugon ng doktor. Marahang tinakpan ang malamig na gel sa tiyan ni Rosel. Pero kung susunod tayo sa payo at iiwas sa shock, mataas pa rin ang tsansang ligtas kayong dalawa. Sa labas ng klinika, nakasuot na sila ng ID tag nang magyakap sandali sa parking lot. Humihip ang hangin galing Taal, dalang tama ng gabok na amoy bulkan at sariwang damo. Sorry kung nadagdagan ko ang problema mo, pabulong ni Rosel. Huwag kang magsabi ng ganyan, sagot ni Rafael, pinipisil ang balikat niya. Problema natin ito, hindi mo, at hindi kita iiwan. Ngunit ibang kwento ang naghihintay sa Makati Corporate Boardroom kinabukasan. Sa ilalim ng fluorescent lights, nagmamadali si Director Montero habang binubuklat ang email mula kay Dr. Ventura. Placenta previa, kalma niyang binasa pero ramdam ang pangamba. At 15% risk. Gentlemen and ladies, we must account for worst-case scenarios. Itinulak niya ang folder na may red flag sticker. Kung tumindi ang pagdurugo bago masiseksyon, baka hindi na makaligtas ang bata. Hindi natin kayang mawala ang tagapagmana. Bumuntong hininga si Doña Carmen, pinadaplis ang bifocal glasses sa dulo ng ilong. Rafael, dahil ikaw ang nagpursige sa surrogacy na yan, dapat siguruhin mo ring mabuo ang sanggol. Kung aabot sa punto na mas malaki ang banta kay baby kaysa kay Sur, hindi niya matapos ang huling pantig. Kinagat niya ang dila at pinalitan. Kay Rosel, dapat mayroon tayong malinaw na hakbang. Ibig sabihin, termination kung kinakailangan. Walang nagsabi ng diretsahan, ngunit umalingaw-ngaw ang salita sa dingding na gawa sa baso. Uminit ang ugat ni Rafael sa sentido. Ang batang dala ni Rosel, mahinahon ngunit bakal ang tinig, ay buhay na at may karapatan. Hindi siya numero sa Excel sheet. Hindi lang numero, future asset, giit ni Montero. Kung sakaling kailangang magsakripisyo, ang sakripisyong pinapagawa nyo ay pagkitil ng inosenteng buhay, singhal ni Rafael. Basta na lang tumayo, gumalaw ang upuang Italian leather. Hindi ako papayag. Nag-ikot ng mata si Doña Carmen, inabot ang bota ng tsaa. Hindi mo naintindihan. Pinoprotektahan natin ang kumpanya, ang pamilya. Pero bago pa siya makadagdag, bumukas bigla ang pinto. Si Rosel, payat at maputla, ngunit nakatindig, kasama si Nurse Lydia, hindi na naghintay ng imbitasyon. Kung may issue kayong pag-usapan tungkol sa buhay na dinadala ko, mariing wika ni Rosel, harapin ninyo ako. Nag-alimpuyo ang board sa pagkagulat. Hindi sila sanay na harapin ng mismong surrogate na tinitingnan nilang project lamang. Lumapit si Rosel sa dulo ng mesa,
Pinunasan ng manggas ang pawis sa noo. Oo, may panganib. Pero bata yan. Buhay yan. At buhay ko rin ang nakataya. Ang usapan natin, lalaban tayong sabay. Hindi porket ginamit nyo na ang sinapupunan ko, pwede nyo na akong diktahan kung kailan dapat huminto ang tibok. Umalingaw-ngaw ang mga salitang tila kulog sa high-ceiling boardroom. Sagit na natigilan ng lahat. Para silang nahagip ng spotlight na hindi nila inasahan. Si Rafael, bagaman dati ng malumanay, ay hindi na nagpaligoy-ligoy. Hinarap niya ang board, hawak ang kamay ni Rosel. This is final. Ani niya, we follow the doctor. We protect both mother and child. Any other suggestion that compromises either life will never carry my signature. Namutma si Montero, pero alam niyang tapos na ang usapan. Tumayo si Rafael, kinampas ng minsa ang mesa. Meeting adjourned. Isa-isang itinupi ng board ang mga dokumento. Walang bumati, walang nagtanong pa. Sa labas ng elevator lobby, sumandal si Rosel sa dingding, parang inubos ng pag-aatubili ang kanyang hininga. Salamat, bulong niya. Bahagyang nanginginig ang baba. Akala ko ipapaalis mo ko. Pinisil ni Rafael ang kamay niya. Hindi ako bibitaw. Kung magduguman ang mundo, gagawa tayo ng paraan. Sumatay sila sa elevator. Kalahating tahimik, kalahating nag-uusap sa isip. Sa kinislap ng LED floor indicator, paulit-ulit na pumasok sa isip ni Rafael ang tanong, ano pa bang halaga ng kumpanya kung mawawala naman ang dalawang pusong ito? Pagbalik nila sa Tagaytay, nag-set up si Nurse Lydia ng mas mahigpit na regimen. 2 beses araw-araw na monitoring. Madalas na pag-check ng blood pressure at bed rest sa umagang malamig. Ngunit sa kabila ng higpit, may bagong sigla sa safe house. Parang mas matatag ang mga pader dahil sa lumalakas na loob ni Rosel at Rafael. Tuwing gabi, binabasa ni Rosel ang diary niya ng pahina-pahina. Chine-check kung alin pa sa mga pangarap ang maaari niyang tiklop para hindi magkalas. Mabubuhay tayo. Saway niya sa takot na humihima sa dibdib. Mabubuhay kami at magsisikat pa rin ang araw. Isang gabing habagat, kumulog at kumidlat habang nagluluto si Rafael ng lugaw na may luya. Paborito ni Rosel tuwing sumasama ang sikmura. Pumuwesto siya sa upuang kahoy sa sala. Tinitigan ang dilim sa labas habang hawak ang mangkok. Alam mo, bulalas niya sa himbing ng bagyo. Ang luha pala, parang bigas. Akala mo marami, pero kapag niluto, nagiging pagkain ng lakas. Napangiti si Rosel. Hinalo ang mainit na sabaw. At ang takot, parang luya, maanghang kapag kinagat pero nagpapainit sa loob. Tumawa sila, banayad ngunit totoo. Kumalo sa ingay ng ulan sa bubong. Sa pagitan ng bawat halakhak, malinaw nilang narinig ang tibok, hindi lang mula sa tiyan ni Rosel, kundi mula sa 2 pusong natututong sumabay sa iisang kumpas. Nakangiti ang umagang iyon sa Tagaytay, tila walang bakas ng ulan kagabi. Ngunit sa kabila ng bughaw na langit, mabigat ang pasanin ni Rafael. Bago pa man sumikat ang araw, tumawag na siya sa Chief of Staff ng Zaragoza Estates. Ihanda mo ang special meeting ngayong hapon. Pero hindi na ako uupo bilang CEO. Mariin niyang utos, naglalakad sa veranda na may hawak na tasa ng salabat para kay Rosel. Ang tinig niya bagaman banayad ay halos umalinggaw-ngaw sa kawalan. Bagay na noon lamang narinig ng tauhan. Sa loob ng ilang segundo, narinig ni Rosel ang katok sa pinto ng guest room. Pagbukas niya, nakita niya ang kape kay Rafael at ang bahagyang panginginig sa daliri nito. Magre-resign ka? Tanong ni Rosel, suminsim ng hininga. Nakaupo siya sa rocking chair, nakabalabal ng light shawl. Step down, paglilinaw ni Rafael, nakatingin sa malayo. Mananatili akong chairman para di masira ang kumpanya, pero hindi ko na kayang isugal ang tahimik na pagbubuntis mo. Masyado nang maingay ang mundo sa labas. Kahit sabihin mong ayos lang ako, pilit na biro ni Rosel. Mas lalong nakaka-stress kung nawala ng trabaho ang future tatay ng baby natin. Napangipi si Rafael sa salitang future tatay, ngunit ramdam niyang sinusuntok pa rin siya ng lalim ng desisyon. Alam niyang oras na para bitawan ang timon. Para siyang magbuburda mula sa likod,
at hahayaan ng ibang kamay ang humawak sa karayom. Hindi niya alam kung paano, ngunit kailangang gawin. 3:00 ng hapon, nagtawag ng emergency board meeting si Rafael. Hindi tulad ng dati, hindi siya dumaan sa private elevator. Nilakad niya ang lobby para makita ang bawat empleyadong nakatingin sa kanya. Suot niya ang dark gray suit na dati simbolo ng kapangyarihan. Ngunit na yon ay tila sako ng bigat na nais niyang hubarin. Pagpasok niya sa conference room, naroon si Doña Carmen, si Direktor Montero at hindi niya inaasahan, si Claudia. Sariwa pa ring nakauluha sa singkit na mata, ngunit nakapag-ayos ng perpektong pulbo at pulang lipstick. Nasa kanan si Attorney Mila de Vera. Tahimik na nagmamasid, hawak ang tablet. Ladies and gentlemen, panimula ni Rafael. Nangingilid ang boses, ngunit diretso ang tingin. Effective immediately, I'm relinquishing my position as Chief Executive Officer. Umalingaw-ngaw ang mga nakamute na hibik ng pagkagulat. Tumikhim si Director Montero. Rafael, pag-isipan mo ang merkado. Ang merkado, putol ni Rafael, ay tatakbo ng may o walang apelyido ko sa titulo. Ang pamilya kong bubuo ay nanganganib kapag hindi ko inuna ang kaligtasan ng anak ko. Ibig sabihin, kailangan kong bumawas ng stress, epektibo ngayon. Tumayo si Claudia, dumagundong ang takong. Pamilya? Sarkastikong tawa. Is that what you call them? A surrogate? A baby that's not even? Hindi niya natapos. Dumaloy ang galik sa mukha ni Rafael. Claudia, malamig ngunit matalim, kasing nipis ng sibat ang tono. Kung dadalhin mo rito ang pangaalipusta, mas mabuting lumabas ka. Humakbang si Claudia palapit sa mesa, tila magwawasak ng kristal, ngunit napansin niyang walang kakampi sa board na titingin ng diretsahan sa kanya. Nawilid ang pait, tumalikod siya at mabilis na lumabas, ni hindi na naihatid ni Mila. Yun ang huling tunog ng takong. Walkout na walang paalam, ngunit may bakas ng sugatang pride sa dawat dahan-dahang pagsara ng pinto. Tinapos ni Rafael ang pulong sa loob ng 10 minuto. Hinirang si Doña Carmen bilang acting CEO, binigyan ng transition timeline at nagtalaga ng crisis PR lead upang ayusin ang issue sa media. Nang matapos, pinulot niya ang suit jacket na nakasabit sa likod ng upuan. Tila gagaan ng balang bigla. Sa elevator pababa, tahimik. Si Mila de Vera ang unang nagsalita. Congratulations, sir, sa lakas loob. Pero kumpirmado kong galit si Miss Claudia at maaaring magkaso ng breach of promise. Kahit 10 demanda pa, tugon ni Rafael. Hindi galit, kundi pagod. Bukas, ipapasa ko na rin ang petition for annulment. Hindi ko na pahihirapang magsimula pa siya ng kung anumang giyerang personal. Hindi sumagot si Mila. Siguro'y alam na niyang tuluyang nabasag ang salamin ng dating estratehiyang hawak niya. Nang bumukas ang elevator, naghiwalay sila nang wala ng kurap na tingin. Bago umuwi, dumaan si Rafael sa Loyola Memorial Park. Dilim na nang makarating, tanging ilaw ng poste at malabong buwan ang gabay. Lumapit siya sa puntod ni Margarita. Puting marmol, may makintab na larawan ng babaeng may bukas ngiting nakapusot. Inilapag niya ang panyo at isang maliit na sunflower na pinitas niya mula sa bukirin kanina. Sa lahat ng pagkakataong nabisita niya ang kuntod, na yun lang siya pumayag na bumigay ang tuhod. Literal na lumuhod sa mamasang damo. Dumaloy ang luha, masalimuot ngunit malaya. Gigi, pabulong niyang tawag sa palayaw ni Margarita. Akala ko'y sapat nang ipagpatuloy ang negosyo mo, ang bayanihan mo. Ngunit hindi pala. Pinapatawad mo ba ako kung huwag ko nang hayaang may mamatay ulit? Umagos ang luha sa labi. Nangangako ako hindi ko na pagsisisihan ang buhay na darating. Hindi ko na uunahin ang graphite report sa halip na heartbeat. Sa usan iglap, tila tumahimik ang hangin, marahil guni-guni lang niya. Pero naramdaman niyang hinaplos ng alaala ni Margarita ang kanyang balikat. Hindi bilang pagseselos, kundi bilang bendisyon. Tumayo siya, pinunasan ang tuhod at naglakad palayo na mas magaan. Sa exit gate, nag-vibrate ang phone, text mula sa abogado. Annulment petition drafted. Need your e-signature. Tinap niya ang screen, pumindot ng approved at pinikit ang mata. Hindi iyon pagtataksil. Iyon ay padlaya mula sa relasyong matagal ng bangkay na nakabaon sa mababaw na lupa ng obligasyon. Sa safe house, naabutan niyang binabalutan ni Mang Tomas ng plastic cover ang makalumang rocking crib.
Sir, bumili tayo ng Standard White, sabi ni Mang Tomas. Pero sabi ni Miss Rosel, gusto raw niya ng pastel mint. Kaya nilagyan ko ng ribbon. Umikot si Rafael sa silid na dating bakante lang sa blueprint. May mga stuffed giraffe, mga wooden alphabet blocks na pinakustomize pa sa ukit na maya, at isang light projector na naghahabi ng bituin sa kisame tuwing gabi. Hindi man niya aminin, kinakabahan siya. Parang batang may takdang aralin na hindi pa nabubuklat. Ganito ba talaga karaming lampin ang kailangan? Tanong niya kay Mang Tomas. Hawak ang pakete. Trust me sir, biro ng matanda. Kapag nauso ang wheelwalk, baka kulang pa yan. Tumawa si Rafael, sabay ikot sa silid at kinalabit ang mobil na may himig ng twinkle twinkle. Una niyang narinig mula sa lumang music box ni Margarita. Ngayon, bumalik ang musika. Ngunit sa halip na kumiliti ng lungkot, nagpaikot-ikot ito sa hangin na may bagong saysay. Hinintay siya ni Rosel sa pintuan. Naka-duster, nakapatong ang palad sa tiyan. Ang ganda ng nursery, komento niya. Hinihibik ang papawirin ng kisame na puno ng glow-in-the-dark stars. Hindi ko alam kung tama ba ang posisyon ng crib, tanggap ni Rafael. Halatang nahihiya. But I'm learning. Iyan ang mahalaga, sabi ni Rosel. Hinawakan ng kanyang braso. Di naman ako expert na ina, pero araw-araw tayong matututo. Kinagabihan, habang tulog na ang staff, nagkalat sa kusina ang amoy ng luya, bigas at mahinang hibo ng bawang. Si Rafael, nakasuot ng asul na apron na may nakasulat na chef in training, ay abalang hinahalo ang lugaw. Sa tabi ng kalan, nakahanda ang laptop na bukas sa YouTube tutorial. How to cook arroz caldo. Easy steps. Humalakak si Rosel, nakaupo sa mesa, pinipisilang unan sa tiyan. Mag-prenatal class ka nga raw tuwing Martes, tuksong biro niya, pero lugaw class ang hobby mo gabi-gabi. Totoo, sagot ni Rafael, hingal. Pero promise ko, kaya ko niyang balansihin to. Pinatay niya sandali ang burner nang tumunog ang cellphone. Isang board member ang tumatawag. Tiningnan niya ang screen, bumuntong hininga at pinasilent. Binalikan niya ang kawali, dahan-dahang hinagod ang sabaw hanggang lumapot. Hindi mo sasagutin? Tanong ni Rosel. Pwede bukas. Simple niyang sagot. Unahin muna natin ang hapunan. Nang malasahan ni Rosel ang unang kutsara, maligamgam, sakto ang alat, may kaunting anghang, napapikit siya. Perfect, sambit niya. At si Rafael ay parang batang nanalo ng medalya. Sa gitna ng simpleng hapunan, nagpatugtog siya ng Chopin Nocturne sa maliit na speaker. Iba sa malalakas na jazz noon sa opisina. Pabulong lang, parang himig ng hinaharap na marahang dumarating. Sa bawat think pause ni Rafael, hinahaplos niya ang tiyan ni Rosel. Hinahanap ang maliit na sipa. Pag lumabas siya, mahina niyang bulong, baka hindi ko pa rin alam kung paano palitan ang lampin. Pero sisikapin kong matuto bago niya maramdaman ang lakas ng iyak. Pag lumabas siya, sagot ni Rosel, hindi niya hahanapin kung gaano kabilis kang magpalit ng lampin. Hahanapin lang niya kung gaano mo siya tititigan. Napatingin si Rafael sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon mula ng mabalo, nakita niya ang sariling refleksyon na hindi lamog ng konsensya, kundi sinisilang ng bagong pag-asa. Sa labas, malamig ang gabing Tagaytay. Ngunit sa loob ng simpleng kusina, may lugaw, musika at dalawang pusong sabay na naglalakbay sa ditiyak na bukas. Mas pagtitiwala, mas pagmamahal at higit sa lahat, mas tapang nahaharap sa nalalabing yugto ng paglikha sa sanggol na magiging sentro ng lahat ng kanilang mga pangarap. Copy ends here. Tumawid sila ng Kalakhang, Luzon, isang mahamog na umaga. Habol ang payo ni Dr. Ventura na palayuin sa ingay at usok ng siyudad ang buntis. Ang convoy, isang van na may portable fetal monitor, isang pickup na kargado ng supply at sedan na minamaneho ni Mang Tomas, ay dumaan sa mahabang baybayin ng Quezon hanggang marating ang dulo ng Sariaya. Doon nakatago ang isang 30 taong beach house na minsang rest stop ni Don Antonio Zaragoza noong buhay pa siya. 2 palapag na kahoy at 3 koral nakatanim sa pagitan ng punong niyog. Tihimik dahil mismong pribadong kalye ng pamilyang Zaragoza ang abot sa talampasigan. Pagbaba pa lang sa sasakyan, hinagod ni Rosel ang dibdib.
ramdam ang sariwang alon ng hangin na amoy alat at may halong bango ng pumipitas na bulaklak sa bakuran. Parang lumuwag ang baga ko, usal niya. Isinandal ang likod sa upuan ng porch habang buhay. Si Nurse Lydia, suot ang stetoskopong may nakaipit na seashell charm. Agad nagbukas ng umbrella chair para mabedrest si Rosel, habang naaabot pa rin ng araw ang mga binti. Sa loob ng beach house, pinapagana ng portable generator ang isang silid na ginawang mini-clinic. IV stand, oxygen tank, maliit na centrifuge para sa routine blood draw tuwing Miyerkules. Technically, bed rest by the sea lang ito, ngunit halos hospital-grade ang equipment. Ganito katindi ang pangamba ni Rafael. Nang masigurong nakakabit sa wall mount ang fetal heart monitor at steady ang kuryente, lumapit siya kay Rosel na nakadungaw sa dagat. Kung may naramdaman ka, kahit sipon, sikawan mo lang ang alon, biro niya. Mas mabilis pa yang nag-uulat kaysa sa walkie-talkie. Tumawa si Rosel, sinapo ang tiyan, at saka ibinulong na parang lihim. Buti na lang mahina ang cellular signal. Hindi tayo basta masasapawan ng chismis. Sa Maynila, may mas malaking chismis na nabubuo, gawa ni Attorney Mila De Vera, na ilang linggo nang hindi nakakasingit sa Circle of Trust matapos niyang tangkaing pangaralan si Rafael sa desisyon nitong magbitiw bilang CEO. Hindi niya matanggap na nawala ang dating kapangyarihang pumirmi sa paligid ng kanyang kliyente. Kaya't nang makarating sa kanya ang balita tungkol sa paglipat sa Sariaya, agad niyang tinawagan ang longtime family driver na si Edgar na inassign noon pang panahon ni Don Antonio. Edgar, may ipapakiusap ako. Malamig niyang wika sa telepono habang nakaupo sa leather chair ng sariling law office. Kasabay mong ihahatid bukas ang refill ng prenatal vitamins, tama? Opo ma'am, tugon ni Edgar, walang bahid ng hinala. Palitan mo ng brand na to. Pinadala niya sa chat ang larawan ng bote, generic prenatal tablets, nakalunos-lunos ang kalidad ngunit pareho ng packaging. Tatanggalin lang natin ang sobrang iron, sabi ng supplier. Makakatulong daw para hindi sumobra. Painosente niyang paliwanag, pero ang totoo'y alam ni Mila na kapag kulang sa tamang uri ng iron at folic acid si Rosel, mabilis bababa ang hemoglobin at marahil mapipilitan si Rafael na bumalik sa syudad para sa mas advanced na gamutan. At sa pagkakataong iyon, kakailanganin siyang konsultahin muli. Kinabukasan, sumapit si Edgar sa beach house sakay ng lumang L300. Karga ang mga bote. Hindi niya alam na nakabantay sa labas si Belle, ang dietitian, na may hawak na clipboard ng incoming supplies. Double seal policy tayo, kuya? Nakangiti niyang sabi. Kailangang iscan ko muna yan, order ni Dr. Ventura. Walang nagawa si Edgar kundi masilayan si Belle habang kinukunan ng litrato ang batch number. Iyon ang simula ng pagkalas ng sabwatan. Nang linggong iyon, nakatakdang kunan ng dugo si Rosel upang i-monitor ang ferritin at hemoglobin. Karaniwan nasa 11.5 gramo kada desilitro siya, ngunit sa bagong test, 10.1 gramo kada desilitro na lang. Masyadong mababa para sa buntis na may placenta previa. Nagtataka si Lydia, hindi ito basta dietary, may mali. Kaagad niyang binalikan ang logbook ng vitamins, sinilip ang litrato ni Belle at tinawag si Nardo, ang mas batang driver na nakadestino ngayon. Sinong nag-deliver ng batch last Tuesday? Kami po ni Edgar, sagot ni Nardo, habang pinupunasan ang side mirror ng van. Sinabihan niya akong may rush update raw si Ma'am Mila. Sinuyod ni Lydia ang cabinet ng meds. Nilingon si Belle. Mali ang shade ng foil ka, bulong niya. Ito'y murang variant. Inilayo niya ang kamay ni Rosel, nag-sanitize ulit, at saka tumawag kay Dr. Ventura, na halos pasigaw. Doc, confirm falsified NEDs. Need emergency iron IV push. Makalipas ang 2 oras, dumating helikopterong pinadala ni Rafael mula sa Manila Executive Airport. Sumabay dito si Dr. Ventura at 2 medtech. Dala ang refrigerated pack ng ferrous sucrose. Ngunit kasabay ng lagaslas ng rotor, pumatak sa message inbox ni Rafael ang full incident report ni Lydia. Kumpleto sa larawan ng peking vitamins, test result at pangalan ni Edgar. Hindi umabot ng 10 minuto bago niya tawagan ang head of security. Kunin si Edgar,
dalhin sa police station. May kasamang attempted reckless endangerment yan. Hindi doon nagtapos. Isinapubliko ng press release mula sa Zaragoza PR unit kinabukasang umaga ang pagtanggal kay Attorney Mila de Vera bilang special counsel at ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya sa Pasig RTC, qualified attempted homicide through reckless endangerment. Sinorpresa nito ang business media, lalo't si Mila ay kilala bilang Iron Lady Counsel ng maraming conglomerate. Sa unang pagkakataon, siya ang nasangkot sa dirty medical sabotage. Nag-ulol ang social media. Mga netizen at dati nang iintriga kay Rosel, ngayon ay nagmamarsa ng #JusticeForSurrogate. Sa Sariaya, pinapanood ni Rosel ang evening news sa maliit na TV na kinabit lang kahapon. Lumulutang ang mukha ni Mila sa screen. Binabasa ng anchor, "Miss De Vera has not returned our calls." Naramdaman ni Rosel ang panginginig, di dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang may taong handang isugal ang buhay niya sa laro ng impluwensiya. Nilapitan siya ni Rafael, nakaputing linen shirt at basang buhok sapagkat kararating lang mula sa shoreline inspection and security. Pinatay niya ang TV. "Ayokong panoorin mo pa yan. Huwag kang mag-alala, tapos na tong gulo." Bakit kailangan pa niyang gawin yon? Namamalat ang boses ni Rosel. Pumipikit, marahang hinihimas ang benda sa braso kung saan nag-iwan ng makintab na line ang IV. "Akala ko, sapat na may kontrata kami." Kapag takot nang mawala ang kapangyarihan ang taong tulad ni Mila, gagawa ng paraan kahit mali, sagot ni Rafael. Lumuhod sa harap niya. "Pero hindi kita pababayaan kahit anong mangyari." Hinawakan niya ang malamig niyang kamay. Sa likod nila, sumasalpok ang alon, parang naghuhugas ng lumang kasalanan sa baybayin. Sa veranda, pinipisil ni Rosel ang mga daliri ni Rafael. Pinagmamasdan ang nag-aagaw dilim na kulay kahel at lila sa langit. "Alam mo," sambit niya, "noong una, akala ko kaya kong ituring na trabaho lang ito ang magbuntis ng anak mo. Pero bawat araw, ramdam kong mas malapit na ako, hindi lang sa bata, kundi sa kung sinong tao ko kapag inaalagaan niyo ako." Hinaplos ni Rafael ang buhok niya. Tinitigan ang ilaw na sinindihan ni Mang Tomas sa loob para makita nilang malinaw ang paligid. "At ako," mahinang sagot, "akala ko sapat na ang pagbabayad ng hospital bills. Pero natukunan kong hindi pera, hindi posisyon, at hindi corporate legacy ang sukatan kung gaano kita kayang protektahan. Ang sukatan ay kung gaano ko kayang lumaban sa sinumang sasakit sa'yo." Kahit dati ko pang kaalyado, tahimik silang nakinig sa huling-huni ng mga ibong mayang pabalik sa pugad, habang pinagpapatong ni Rosel ang kanang kamay sa ibabaw ng sa kaniya. "Wrath," ang boses niya'y halos hangin lang. "Salamat sa pangalawang buhay na ibinibigay niyo sa akin." Humigpit ang yakap ni Rafael. Naramdaman niya ang dahan-dahang sipa ng sanggol sa pagitan nila, parang maliliit na katok na nagpapaalala, "Nandito ako, lumalaban din." At sa dilim na kinulayan ng alon, nangako ang lalaki, sa sarili man o sa hangin, "Anuman ang bagyong bumangga, hinding-hindi ko hahayaang bumalik sa kadiliman ang babaeng nagdala ng liwanag dito." Copy ends here, Oktubre. Sa kalendaryo ng panahon, ito ang simula ng malamig na hanging amihan. Sa kalendaryo ni Rosel, ito ang linggong inaasahang isisilang na niya ang sanggol. Ngunit walang nakapagsabi na sa parehong linggo, isang low-pressure area ang mabilis na lalakas at sa susunod na 3 araw ay magiging ganap na bagyong may pangalan, Bagyong Maya. Ang kabaligtaran ng katahimikan ng batang hindi pa man isinisilang ay tila may sarili ng drama sa pagpasok sa mundo. 2:00 ng madaling araw nang magsimula ang banayad na kirot sa ibaba ng tiyan ni Rosel. Hindi niya muna ito pinansin. Nakaugalian na niyang magkaroon ng false contractions. Sabi nga ni Dr. Ventura, kapag hindi regular ang agwat, hindi pa yan labor. Pero ngayong gabi, may kakaibang lamig sa loob ng kanyang katawan, kasabay ng unti-unting pananakit na taigting ng paigting. Pinilit niyang bumangon, ngunit pag-apak niya sa sahig ay may dulas sa pagitan ng hitak. Nang tingnan niya, may tubig na malinaw na sumirit. Hindi ihi. "Nurse," inawag niya halos pabulong. Nagising si Lydia sa unang hiyaw ni Rosel at agad siyang tinabihan, sabay hinawakan ng pulso at tiningnan ang ilalim ng duster. "Rosel, pumutok na ang panubigan mo."
Ilang minuto na yung pagitan ng pananakit. Tanong nito, pinipigilan ang kaba. Mga 10 minuto. Hingal ni Rosel, hawak ang tiyan. Tumakbo si Lydia sa hallway, kinuha ang emergency pack. Ngunit sa labas ng beach house, mas manyakas pa sa paghinga ang humahampas na ulan. Bumagsak na nga ang bagyong Maya at ayon sa radio update ng barangay, signal number 3 na ang Quezon Province. Walang rescue, walang ambulansya. Lahat ng kalsada ay binaha o nilamon ng mga gumuhong puno. Lydia. Sigaw ni Rafael mula sa itaas ng hagdan, suot ang jacket at may hawak na flashlight. Tumawag na ako sa barangay. Walang makakarating dito ngayon. Kailangan nating ihanda ang OR room dito. Pumuwesto sila sa improvised birthing area, isang silid sa unang palapad na may kama, portable oxygen, sterilized towel, ilaw mula sa generator, at backup na power supply para sa fetal monitor. Kumukurap-kurap ang LED display habang sinisimula ng katawan ni Rosel ang pinakamahirap nitong laban. Rosel, bulong ni Rafael habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng dalaga. Kapit lang, malapit na tayo. Kung hindi ko kayanin, garalgal ang boses ni Rosel. Pangako mo kahit anong mangyari, ihigtas mo yung bata. Huwag mong sabihin yan, pareho kayong maliligtas. Pinilit niyang ngumiti, ngunit namumuo na ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sumapit ang 5:00. Tumaas ang intensity ng contractions. Lahat ng oras ay unti-unting lumilit. Bumilis ang paghinga ni Rosel. Ang sakit. Halos pasigaw. Parang pinupunit yung loob ko. Napakapit siya sa kama, habang si Nurse Lydia ay paulit-ulit na minomonitor ang heartbeat ng sanggol. May deceleration. Usal ni Lydia. Baka sa tinig ang kaba. Raf, kailangan nating i-C-section agad. Hindi na pwedeng antayin ang ospital. Pero dito, tanong ni Rafael, nanginginig. Wala tayong choice. Habang pinipirmahan ang pahintulot para sa emergency C-section, inapik ni Rafael ang kamay ni Rosel. Nandito ako, Rosel. Hindi kita iiwan. Naka-gloves si Lydia at tinulungan siyang umupo sa kama habang sinasaksakan ng spinal anesthesia. Kinakabahan si Rafael habang sinisigurado kung sapat ang ilaw mula sa rechargeable lanterns at flashlight ng mga cellphone. Bumagsak ang oras sa gitna ng patak ng ulan, ingay ng generator at panalangin ni Mang Tomas na palakad-lakad sa labas ng kwarto. Narinig nila ang una at mabilis na putol ng pag-iyak. Isang maliit na iyak na agad ding humina. Baby boy, sabi ni Lydia habang binabalot sa tuwalya ang sanggol. Pero hindi siya umiiyak. Wala pa sa tamang lakas ang baga. Piniga niya ang maliit na dibdib, binugahan ng hangin gamit ang manual respirator. Ngunit wala. Tawagin mo ulit ang pangalan niya, sigaw ni Lydia. Kausapin mo. Miguel, sigaw ni Rafael. Nilapitan ang sanggol. Miguel, anak, nandito si Papa. Lumaban ka. Ngunit sa kabila ng hiyaw, hindi gumalaw si Miguel. Nanatili itong walang kulay, hindi umiyak. Si Rafael, nanlambot ang tuhod. Napaluhod siya sa sahig, hinahagkan ng sanggol habang lumuluha ng hindi makontrol. Hindi ganito, sambit niya. Miguel, patawad. Patawad kung hindi kita nasagip. Sa gilid, nakahiga si Rosel, pagod, humahabol sa hininga. Raf, mahinang tanong, yung baby. Nang makita niya ang mukha ni Rafael na basang-basa ng luha, alam na niya ang sagot. Napaluha rin siya, pero hindi makaiyak ng malakas dahil hinang-hina. Ang pakiramdam ay parang tinanggalan siya ng kalahati ng katawan. Ngunit bago pa sila tuluyang lamunin ng dalamhati, isang malakas na iyak ang sumunod mula sa kabilang gilid ng kama. Walang hiya. Sigaw ni Belle mula sa hallway, papasok habang may bitbit na sanggol. May isa pa, babae, buhay. Nagtawanan at naiyak ng sabay-sabay ang buong silid. 2, gulat ni Rafael. Nagkaroon ng second fetus, hindi nakita sa unang scan. Twins, late implantation, bihirang kaso pero nangyayari. Babae siya, buhay na buhay. Dinala ni Belle ang sanggol sa dibdib ni Rosel. Maputlaman, napangiti si Rosel habang tinitigan ang maliit na batang umiiyak at kumakapit sa kanya. Maya, mahinang sabi niya. Maya ang pangalan mo. Kasi sa gitna ng bagyo, ikaw ang dumating. Si Rafael,
basang-basa pa rin ang mga mata, lumapit sa kanila at dahan-dahang hinalikan ang noo ni Rosel. Ginawa mo to, binigay mo siya sa atin. Sa ilalim ng ilaw ng bateryang nanghihina, sa silid na amoy alkohol, dugo at asin ng dagat. Yakap-yakap ni na Rosel at Rafael ang sanggol. Isa silang 3 taong lumaban sa gabi. At kahit may nawalan, may ipinangakong panibagong umaga. Copy ends here. 3 araw matapos ang bagyong gabi ng pagsilang, tumigil ang ulan sa Sariaya. Ang mga alon ay muling humalik sa baybayin ng Banayad. At sa himig ng katahimikan, isang maliit na kabaong na kulay puti ang ibinaba ng 2 tauhan ng punerarya mula sa van. Sa likod ng beach house, sa lilim ng puno ng mangga, ay kinapiling ng lupa ang katawan ni Baby Miguel. Ang sanggol na dumating ngunit hindi umabot sa unang iyak. Walang engranding burol, walang plakang marmol. Sa halip, isang simpleng lapida na kahoy ang itinayo ni Rafael at Rosel. May inukit na, "Miguel, mahal kita kahit sandali ka lang." Sa mismong tabi nito, may maliit na laruang elepante na isinabit ni Rafael. Laruan sanang ilalagay sa crib. "Hindi ko akalain," marahang sabi ni Rafael habang hawak ang baywang ni Rosel, "na ang pinakamaikling oras na makakasama ko siya, ang magtuturo sa akin ng pinakamalalim na pagmamahal." Tumango si Rosel, nakasalampak sa damuhan. Pinilit niyang huwag humikbi. "Miguel was your firstborn, Raf, and mine too. Kahit hindi siya tumagal, minahal natin siya ng buo. Walang kulang." Bago pa tuluyang mawasak ang damdamin ng dalawa, tumabi sa kanila si Mang Tomas, may dalang kandila at maliit na bote ng holy water. Tahimik niyang binasbasan ang puntod habang pabulong na nagdasal ng ama namin. Si Maya, nakahiga sa basket crib sa may hilin, ay tulog na tulog, tila ramdam na wala siyang ibang dapat gawin ngayon kundi magpahinga sa piling ng mga taong nagsimulang muli dahil sa kanya. 1 linggo ang lumipas. Lumuwas si Rafael sa Maynila para harapin ang kaso laban kay Attorney Mila de Vera sa sala ng Pasig Regional Trial Court. Kasalukuyang dinidinig ang kasong attempted reckless endangerment, isang kasong kinasasangkutan ng pekeng prenatal supplements na muntik nang pumatay kay Rosel at sa kanyang mga anak. Nakasuot ng itim na blouse si Mila at dark red lipstick, pero hindi na niya maikukubli ang pangungulubot sa mata't leeg. Pila sa ilang linggo ng pagsisiyasat, nagdusa rin siya sa kabiguan. Matapos ang maikling pagdinig, hindi na siya nagsalita pa. Inihain ng kanyang abogado ang guilty plea, kasabay ng kahilingan para sa plea bargain. Sa hallway, habang naglalakad paalis, bigla siyang sinalubong ni Rafael. "Mila, malamig ngunit hindi mapanumbat ang kanyang tinig. Hindi mo lang sinugal ang buhay ng ina ng anak ko. Sinugal mo ang respeto ko sa sarili ko." "Rafael," mapaklan sabi ng abogada, "hindi ko inisip na aabot sa ganito." "Yan ang problema," mariing sagot ni Rafael. "Ang dami niyong ginagawa sa ilalim ng pag-isip. Nakakalimutang may mga taong may puso, hindi lang papel." Hindi na humirit si Mila. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa mga mata ng lalaking minsang naniwala sa kanya. At sa isang iglap, lumisan siya. Bitbit ang kawalang katiyakan ng pagkakulong, ang pagsisisi at ang pagbagsak ng reputasyon. Samantala't sa Tagaytay, si Rosel ay unti-unting nagbabalik lakas. Tila may pahiwatig ng bagong simula sa bawat patak ng gatas na ine-express niya para kay Maya, sa bawat agdampi ng maliit na palad ng bata sa kanyang pisngi. Pero baid niyang kahit ang saya ng pagiging ina, kahit panandalian ay may kasamang tanong. "Kailan mo balak gawin ang DNA test?" tanong niya kay Rafael, isang hapon habang sabay nilang pinapalitan ng lampin si Maya. "Bukas ang appointment sa lab," sagot ni Rafael. "Hindi sa hindi ako nagtitiwala. Gusto ko lang mapatunayan na si Maya ay bahaging pangalan ko, hindi lang ng puso ko." Nang makuha nila ang resulta ilang araw matapos ang test, walang masyadong sorpresa. 99.9% match. Si Maya ay totoong anak ni Rafael sa pamamagitan ng embryo na itinanim. Ngunit para kay Rafael, higit pa sa dokumento ang ibig sabihin noon. "Anak ko siya," bulong niya kay Rosel habang pinipirmahan ang legal recognition papers sa harap ng abogado. "Pero anak rin natin siya. Kasi ikaw ang nagtaya ng buhay, ng katawan, ng buong pagkatao." Kinabukasan,
Pinatawag ni Rafael ang isang trustee mula sa kanyang law firm. Isinapinal niya ang trust fund, 20 milyon pesos para kay Maya na ilalabas lang sa bawat milestone. Pagpasok sa school, graduation, first home. At 5 million para sa pagtatag ng Miguel Foundation, isang non-profit na tutulong sa mga ina na hindi kayang magbayad ng prenatal care. Sa press conference, binanggit niya ang pangalang Rosel S. Ortega, ang bagong legal na pangalan ni Rosel. Cifer Zaragoza, biyu niya habang iniabot ang certificate. Not because she married me, but because she raised our child with the kind of courage I will never forget. Hindi nagtanong ang media kung sila ba ay opisyal na o kung may romantic relationship. Ang tanging headline sa mga pahayagan kinabukasan ay From Surrogate to Savior, Dalagang Palaboy No More. Buwan ng Nobyembre, sa maliit na chapel sa loob ng private resort sa Tagaytay, isang espesyal na misa ang isinagawa para kay Baby Miguel. Naka-white dress si Rosel, habang si Maya ay naka-bonnet na may maliit na bordang M. Nagsalita si Rafael sa harap ng maliit na altar. Ang anak naming si Miguel, bagamat hindi tumagal, ang nagturo sa amin ng lakas. Sa ngalan niya, magsisimula kami ng bagong lakad, isang foundation na hindi lamang nagbibigay ng tulong, kundi ng tiwala. Tiwala na kahit wala kang titulo, walang grado, at walang yaman, karapat-dapat kang mabuhay, magmahal, at magtaya. Pagkatapos ng misa, isa-isang lumapit ang mga dating empleyado, ilang mga ginang na tinulungan sa pilot program ng Miguel Foundation at mga batang tinuruan ni Rosel ng basic art therapy. Isa sa kanila, si Inday, 12 taong gulang, niyakap si Rosel at sabay sabing, "Ate, kapag ako po ang nagkaanak balang araw, gusto ko po matapang din ako tulad niyo." Humagikhik si Rosel at nagbiro, "Wag muna anak, mag-aral ka muna. Baka si Maya pa ang magpaturo sa'yo balang araw." Sa kanilang bahay sa Tagaytay na ngayon ay may sariling pangalan sa gate, Maya's Nest, madalas mapagmasdan si Rafael at Rosel sa veranda. Si Rafael, bit-bit ang baby carrier. Si Rosel, may sketchpad sa kandungan, iginuguhit ang araw na sumisilip sa bundok. Sa likod nila, may larawan ng batang lalaki na nakatawa, hindi mula sa tunay na larawan, kundi iginuhit lang ni Rosel sa memorya. Si Miguel, hawak ang ulap. "Handa ka na bang tumanggap ng panibagong hamon?" Tanong ni Rafael. Nakangiti habang sinisilip ang sabay-sabay na pagtulog ni Maya at ng bagong adopted puppy nila. "Depende," sagot ni Rosel. "Kasama ba sa hamon ang maging masaya kahit minsan ay hindi mo alam kung deserve mo? Lalo na kapag hindi mo alam," sagot ni Rafael. Doon siya mas totoo. Sa sandaling iyon, walang kontrata, walang usapang legal. Tanging katahimikan ng hapon at tinig ng pusong handang magmahal muli. Kasama ang isang batang sanggol na bunga ng pagtaya. At alaala ng isang batang lalaking tinuruan silang harapin ang kawalan ng may tapang at pag-asa. Copy ends here, Mayo 2032. Kumislot ang hanging Manila Bay. Sakay ang amoy alat at kaunting usok ng bangka. Ngunit sa gilid ng Baseco compound, isang makulay na mobile clinic ang mas mainay kaysa sa alon. Nakapark ang pininturahang coaster na may malaking logo ng Miguel Foundation, 2 palad na humahawak sa pusong may pakpak. Sa mismong harapan nito abala si Rosel S. Ortega, naka-scrub suit na may bordang sunflower. Maingay ang huni ng mga batang nakapila, hawak ang stub na libreng deworming, habang pinipirmahan ni Rosel ang vaccine cards. Next po, si Nanay Pilar, blood pressure ulit. Tawag ni Rosel sa megaphone. Paglapit ng matandang babae, kinuha niya ang braso nito at banayad na inipit sa cuff. "Nanay, kumusta po ang pag-inom ng gamot?" "Ay salamat doktora, nurse," pabirong tugon ni Nanay Pilar. "Hindi na ako hinihingal paakyat ng hagdan. Blessing ka talaga, Hija." Napangiti si Rosel. 5 taon na mula nang maging surrogate, ngayon ay lisensyadong registered nurse na siya at executive director ng Miguel Foundation. Kada Miyerkules, bumababa siya sa mga komunidad para pangunahan ng mobile clinics na dati ipinangarap lang niyang makita. Sa tabi niya,
Naroon si Belle, ngayoy Community Nutrition Officer, nagbabahagi ng fortified lugaw, at si Mang Tomas na kabarong ngunit nakasuot ng hairnet, nag-aasikaso ng pila sa triage. Maya-mayaya'y huminto ang puting SUV sa kalsada. Bumukas ang pinto at bumungad ang 5 taong gulang na batang babae. May hawak na sketchbook at naka-denim jumper. "Mama!" Sigaw niya, kumakaway. "Hello, Maya!" Kumaway si Rosel kahit nakasuot ng gloves. Sa likod ng bata, bumaba si Rafael. Ngayon ay nakamaong at polo. May bitbit na kahon ng mga bagong stethoscope. Lumapit siya sa pila at nagmano kay Nanay Pilar. "Magandang umaga po, Nay. Madagdag ko po tong gamit bago mag-check up si Nurse Rosel." "Raf, wag mo akong nurse pag community," natatawang saway ni Rosel. "Tawag mo lang Ate Sel para kampante sila." Tumaas ang kilay ni Rafael habang inaayos ang karton. Sa ngayon, opisyal siyang semi-retired chairman. Ngunit 2 araw bawat linggo, nagtuturo siyang visiting lecturer sa 3 pampublikong universidad. Dala ang bagong titulo na ibinigay ng mga mag-aaral. Tatay Raf. Kumaway si Maya, sabay sinilip ang loob ng mobile clinic. "Mama, may dala akong drawing. Maaari ko bang idikit sa pader?" Nilabas niya ang watercolor painting, makukulay na batis at 2 punong pine, ala Tagaytay sunset. Tahimik na napangiti si Rafael. Di man niya banggitin, tumpak ang komposisyon sa dati nilang beranda. "Galing mo talaga, anak," sabi niya. Hinaplos ang buhok ng bata. "Ihahanda ko to para sa gallery exhibit mo bukas sa mall." "Papa, excited na akong makita!" Kumikinang ang mata ni Maya. Sa murang edad, nakitaan siya ng galing sa pagpipinta. Maging ang curator ng Zaragoza Mall Art Space ay nagulat sa detalye at damdaming na ilalagay ng isang 5 taong gulang. 2 oras matapos ang huling pasyente, nagsara ang klinik. Umupo sina Rosel at Rafael sa folding chair sa tabi ng baybayin. Pinapanood si Maya na naglalaro ng bato-batuhan kasama ang mga batang baseko. "Alam mo," bulong ni Rafael. Bawat tawa niya parang music box ni Margarita. Tumingin si Rosel, mahinang tumango. Hindi selos, kundi pag-unawa. Sinasalamin ni Maya ang puwang na hinubog ng isang naunang pag-ibig at pinalitan ito ng bagong pag-asa. Kinabukasan, sa Zaragoza Mall Gallery, nagtipon ang crowd para sa Brushstrokes of a Little Heart, unang solo showing ni Maya. Sa gitna ng puting dingding, nakapaskil ang 12 obra, mga makukulay na tanawin, abstract na bituin, at isang paborito ng audience, larawang pintura ng maliit na puting kabaong na binabalot ng liwanag. Kay Kuya Miguel po yan, paliwanag ni Maya sa isang mamamahayag na bahagyang napaluha. Habang nagsisiksikan ang tao, dumating si Jessa, nakapustura bilang freshman ng law school sa UP Diliman. Lumapit siya kay Rosel at niyakap ng mahigpit. "Ate, pasok ako. Full scholarship from Miguel Foundation." May luha sa gilid ng mata ng dalaga. Kasunod niya si Boji, na yon ay nasa 3 taon ng civil engineering. "Ate, top 3 ako sa klase." Hiyaw niya, sabay kurot sa pisngi ni Maya. "Hindi ko magagawa to kung wala ka, Ate Sel," sabi ni Jessa. Mahigpit ang hawak sa kamay ng kapatid. Pinanood sila ni Rafael mula sa sulok. At sa sandaling iyon, muling naalala ang gabi ng unang lagda sa kontrata. Dalagang palaboy, hikbi ng hangin, at isang pangakong babaguhin ang buhay ng isang pamilya. Ngayon, kitang-kita niya ang bunga. Sammy Day ng Foundation. Sa loob ng bagong tayong neonatal wing ng Tagaytay District Hospital, proyektong pinondohan ng Zaragoza Group, Miguel Foundation at mga anonymous donors, nagsasabit ng commemorative ribbon sina Rafael, Rosel at Jessa. Kumislap ang camera ng media habang nagtatapik si Boji ng pangalan ni Baby Miguel sa dingding na marmol. Isang larawang ukit ng sanggol na nakaduyan sa mga ulap. May inskripsyong, "Sa maikling sandali, binuhay mo kami ng walang hanggan." "Ready?" Tanong ng hospital director habang inaabot ang gunting. "Ready?" Sabay sagot ni na Rafael at Rosel. Pinutol ang ribbon. Umalingaw-ngaw ang talakpak. Pumailan lang ang bulaklak na alay sa hangin ng Tagaytay. Matapos ang seremonya, pinuntahan nila ang maliit na memory wall.
sinalat ni Rosel ang inukit na mukha ni Miguel. Baby, tapos na ang paghihintay, bulong niya. Nagbunga ang alaala mo. Tumabi si Rafael at dahan-dahang ipinatong ang palad sa kamay ni Rosel. At habang buhay kaming magpapasalamat, dagdag niya. Sa di kalayuan, kumari pa si Maya papunta sa kanila, may hawak na bagong Crayola. Mama, papatingnan niyo! Ipinakita niya ang mabilis na sketch. Larawan nila sa harap ng building, nakataas ang kamay, at sa ulap, may maliit na batang lalaking may pakpak na kumakaway. Napaluha si Rosel, ngunit may ngiting puno ng pag-asa. Hinagkan niya si Maya at sinabi, "Anak, laging tandaan, lahat ng luha natin pwedeng maging pintura ng bagong kinabukasan." Tumango ang bata, tila nauunawaan kahit di pa lubos. "Magpapaganda pa ako ng kulay, ma." Sinulyapan ni Rafael ang buong tanawin. Mga batang pasyente sa incubator room. Mga nurse na abala, si Jessa na nagbibigay libreng legal orientation sa naguguluhang nanay, at si Boji na ipinapakita sa mga ama kung paano gamitin ang improvised water filter na ginawa niya sa eskwelahan. Sa dibdib ni Rafael, kumakanta ang tahimik na panalo. Hindi na stock chart, hindi headline ng merger, kundi siya, mga pusong naghilom at muling sumibol. Sa labas, lumulubog ang araw sa likod ng bulkang Taal. Nag-orange ang kalangitan, parang ginuhit ng isang batang mahilig sa maliliwanag na Crayola. Humaplos ang malamig na simoy ng hamihan. Ngunit sa loob ng bagong wing, mainit ang liwanag ng mga incubator. At mas mainit pa ang yakap ng mag-anak na minsan pinaghiwalay ng malabagyong kapalaran at ngayoy pinag-isa ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Kumalabit si Rosel sa balikat ni Rafael. "Tara na, Tatay Raf," bulong niya. "May mobile clinic pa tayo bukas at biyahe mo pa sa university." Mumiti ang lalaki, sinapo ang kamay niya at sabay nilang nilisan ang hall. Hawak ang maliit na kamay ni Maya. Sa kanilang likuran, nananatiling nakasindi ang ilaw sa memory wall. Parang bituin na gabay para sa bawat pamilyang papasok pa lang sa laban. At sa bawat hakbang palabas, tumatanim sa sahig ang bigat ng kanilang mga yapak, hindi para maniwan ng bakas ng lungkot, kundi para magpatubo ng panibagong binhi ng pag-asa sa bawat kwento ng taong darating pa. Copy ends here.